Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 76. Ano, nakikita mo na ang 20,000 tao mula rito? Hindi ba't may libu-libong tangke at armored vehicle pa rin? At libu-libong eroplano at helicopter? Matapos marinig ang nakakagulat na mga numero, si Jack Smith, Bob at ang iba pa ay sisabog na sa takot. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaari nilang hawakan, pabayaan ang makipagkompetensya. Bakit tayo nandito? Bakit hindi na lang natin mamuhay ng comfortable? Nanginginig sa takot ang mga gangster na ito at ang kanilang mga subordinate. Nanghina ang kanilang mga binti, at halos himatayan, lalagyan ng nobela. Akala nila nandito lang sila para makipag-away. Kailangan ba ng mga eroplano, tangke, at artillery na may 10,000 tropa? Nakita ng pamilyang Garrison ang nangyayari. Isang malamig na daloy ng hangin ang dumaloy sa kanilang mga katawan para bang pinapalamig ang lahat ng dugo sa kanila. Ito ay nakakatakot. Bakit biglang may tropa dito? Paano ito nangyari? Ano sa lupa ang nangyayari? Labis na naging solemn si Rick. Siya ay labis na natatakot na ang mga bagay ay nangyayari ng naaayon sa kung ano ang una niyang hinulaang. Pinag-isipan ito ni Jack Smith at sinabing, maaaring ito ay isang pagsasanay sa militar. Ang lugar na ito ay lubos na angkop para dito. Huminga ng malalim si Joseph. Ganyan din ang iniisip ko. Nakatanggap ako ng isang balita sa umaga, na nagsasabi na maraming tangke ang papunta sa direksyon nito. Tila ito ay isang pagsasanay sa militar na nagaganap, at nagkataon lang tayo. Parang tayo ang humahadlang sa kanila. Sa halip na isipin ang pinakamaraming sitwasyon, nais ng lahat na maniwala na ito ay isang simpleng pagsasanay sa militar. Napailing si Rick. Hindi naman siguro. Talagang may kinalaman ito kay Levi. Lahat ay puno ng mga karaniwang armas. May mga bala sila. Ito ay mga tunay na baril at mga live na bala. Ginagarantiya ko ito. Seryosong sabi ng pinuno ng mersenaryong si James. Ang kanyang karanasan, kasama ang kanyang mga nasasakupan ay malinaw na nakita na ang mga gwardya ay may mga tunay na baril at buhay na bala. Maraming tao ang bumantong hininga sa sandaling iyon. Nagpanik sila. Boom boom boom. Isa-isang huminto ang mga karwaheng pandigma at armored vehicle ng halos 500 metro na ang layo mula sa lahat. Gayunpaman, ang impanterya sa likuran ay dumaan sa mga karwaheng pandigma at nakabaluti sa sasakyan at nagpatuloy sa pagsulong. Ito ay isang nakakagigil na tanawin. Maraming tao sa malawak na lugar. Click click click. Ang impanterya ay papalapit, mas malapit sa bawat oras, at ngayon ang lahat ay may mas mahusay na pagtingin sa napakaraming bilang ng mga ito. Ngayon lang, maliit na bahagi lang ng infantry ang nakita namin. Ngayon, ang mga numero ay tumaas. Makakakita tayo ng hindi bababa sa 40,000 hanggang 50,000 katao. Halos pare-pareho lang ang bilang ng tao sa likod. Sabihin sa lahat ang masamang balitang ito, may mga 100,000 katao sa lakas. Sinabi ni James ang katotohanan, at siya ay nagiging desperado at walang pag-asa sa katotohanan. Ang isang impanterya ng ganoong kalaki ay ganap na nawakasan ang bawat tao sa larangan ng digmaan. Sa pag-iisip na ito, ang lahat ay tumahimik at nawalan ng pag-asa. Mayroong 100,000 katao, isang buong 100,000. Ako. Sa sobrang takot ni Jack Smith ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa takot, na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita sa mahabang panahon. Click click click. Huminto ang infantry sa layong wala pang 20 metro mula sa lahat, na isang magandang distansya para sa proseso ng kanilang handover. Ang mga sundalong ito ay mukhang walang awa, mahigpit na nakahawak sa kanilang mga sandata na nakakarga, at tinutukan ang lahat. Walang pag-alinlangan na hanggat nagpaputok sila ng kanilang mga armas, ang pamilyang Garrison, si Jack Smith at ang iba pa ay agad na ibababa. Sa harap ng lahat ng mga sundalong ito, wala silang lakas sa pakikipaglaban nang makita nila ang sunod-sunod na malamig na nguso na nakatutok sa kanila. Clop, clop, clop. Ibinagsak nila ang kanilang mga sandata sa lupa at itinaas ang kanilang mga kamay bilang pagsuko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 77. Hindi man lang nila inisip na makipag-away. Mayroong hindi bababa sa 100,000 sundalo sa paligid. Marami sa kanila ang nagsisi sa kanilang puso.
Bakit sila sumali sa underground world ng lahat ng bagay? Nang makita ang hukbo na sumusulong papunta sa kanila, si Jack Smith at ang iba pang malalaking putok ay natakot. Nawala ang mga perlas na una niyang hawak sa kanyang mga kamay. Ang iba, tulad ni Smiling Buddha at Bob, ay naramdaman na tumataas ang presyo ng kanilang dugo. Kung hindi dahil may mga umalalay sa kanila ay nahimatay sila at bumagsak sa lupa. Ang Invincible 13 ay namutla din sa pagkabigla. Hindi man lang sila naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Sa sobrang takot ni Joseph ay halos maubos siya ng dugo. Direktang itinutok sa kanila ang mga busel, kaya isang hakbang pa mula sa mga sundalo ay mangangahulugan na ang mga busel ay malapit nang magkadikit sa kanilang mga utak. Ito ay lubhang nakakatakot. Kinasusuklaman talaga ng mga mersenaryo si Rick. Kung alam nila na mangyayari ito, hindi sana sila naakit dito ng napakagandang gantimpala. Mawawalan pa rin sila ng buhay, kaya paano nila gagastusin ang pera? Sa puntong ito sa oras, mayroong 12 ng mga sasakyang pangtransportasyon sa kalangitan, at bumukas ang mga pintuan ng cabin. Whoosh whoosh whoosh, isa-isang lumapag ang mga paratrooper. Daan-daang helicopter din ang gumagalaw sa kalangitan, umiikot sa itaas ni Joseph at ng iba pa. Malinaw na nakita ng lahat na may isang sikat na sniper sa helicopter, at ang sniper's rifle ay nakatutok sa kanila. May mga machine gun pa nga na nakaharap sa kanila, na nakaayos ang mga anggulo. Ang mga paratrooper ay patuloy na bumaba mula sa 12 ng mga sasakyang pangtransportasyon. Pagkalapag, tumalikod sila kay Levi na naka-half squatting posture at humarap sa pamilyang Garrison na nakatutok sa kanila ang kanilang mga armas. Mayroong libu-libong mga paratrooper, at lahat sila ay nagkataong nagbabantay sa open space. Boom boom boom, nagkaroon ng ilang hitsura sa panlabas na bilog. Ang mga kanyan ay itinulak palabas na nakatutok sa langit ang kanilang mga muzzle. Gayunpaman, alam ng pamilyang Garrison, Jack Smith at ng iba pa na nahaharap sila sa isa pang layer ng kapahamakan. Napapaligiran sila sa lahat ng panig, at ang malalaking sandata at mga tangke ng labanan na may mga baril ay napakalapit sa kanila. Maging ang mga helicopter sa kalangitan ay nakadirekta sa kanila. Sila ay ganap na napapalibutan sa oras na ito. Walang paraan para makatakas sila dito. Nakakatakot. Nakakatakot talaga. Ang mersenaryong si James, at ang kanyang mga katapat ay hindi nakayanan ang pressure. Ibinaba nila ang kanilang mga sandata, itinaas ang magkabilang braso bilang pagsuko, at sinabing, kami ay dinaya ng pamilyang Garrison. Wala kaming ginawa. At pagkatapos ay humiga sila sa sahig at ipinatong ang dalawang kamay sa kanilang mga ulo. Nakakaawa silang tingnan. Pagkatapos nito, tumugon si Jack Smith at itinuro kaagad ang pamilyang Garrison, lahat ay ginagawa ng pamilyang Garrison. Inimbitahan nila kami dito, may project daw silang 2 billion. Napaka-clueless namin. Hindi namin alam. Kami ay nasa mali. Nagkakamali tayo. Pagkasabi nito, sinundan ni Jack Smith at ng iba pang big shots ang ginawa ni James. Humiga sila sa lupa at ipinatong ang mga kamay sa kanilang ulo. Klop, klop. Hindi nagtagal, sumunod na rin ang lahat ng kanilang nasasakupan. Humiga din sila sa lupa at inilagay ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga ulo. Sunod-sunod. Kasunod nito, nahiga na rin sa lupa ang lahat ng security personnel, bodyguards, guards at mga mersenaryong inupahan ng pamilya Garrison. Lahat sila ay itinulak ang lahat ng sisihin sa pamilyang Garrison. Sa isang kisap mata, halos 1,000 ang sumuko. Ang tanging natitirang nakatayo ay ang mga miyembro ng pamilyang Garrison, si Holly at ang iba pa. Tumingin sila sa kanan at kaliwa upang makita na mayroon silang dalawang pagpipilian. Maaari nilang ipagpatuloy ang pagtutok ng mga busaw ng baril sa kanilang mga ulo, o humiga sa lupa tulad ng ginagawa ng iba, nobela. Wala silang choice kundi humiga sa lupa. Sumigaw si Levi mula sa malayo, Joseph. Nang marinig na tinatawag ang kanyang pangalan, labis na natakot si Joseph. Ang kanyang buong katawan ay nanlalamig at pawisan, at ang kanyang mukha ay napakaputla na para bang siya ay may malubhang karamdaman. Walang magawa siyang tumingin kay Levi, na nakatayo sa di kalayuan. Ben, Winnie, Jacob, si Rick, Brian, Kowit, Holly. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 78.
Tiningnan ni Levi ang mga miyembro ng pamilyang Garrison at isa-isang tinawag ang kanilang mga pangalan. Wala silang lakas ng loob na sabihin ang isang bagay kay Levi. Ito ay dahil kapag si Levi ay sumigaw ng kanilang mga pangalan, tila siya ay nagdedeklara ng kanilang pagkamatay. Lahat ay nakatingin kay Levi nang walang laman. Hindi nila alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang lahat ay lubos na nalilito at lubos na nabigla. Ipinatong ni Levi ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at sinigawan ang lahat sa pamilyang Garrison, hindi ba nahulaan ninyo lahat kung ano ang trump card ko? Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ito ang trump card ko. Ang kahangahangang hukbong ito ay may libu-libong kalalakihan at mga sandata ang aking trump card. Patuloy sa pagsigaw ni Levi. Ang pamilya Garrison ay naging nakamamatay pa rin matapos marinig ang sinabi ni Levi. Napapikit si Rick sa kawalan ng pag-asa. Ang mga bagay ay talagang naging eksakto sa paraang nahulaan niya. Nanlamig si Holly, at hindi napigilan ng kanyang mga ngipin ang pagdaldal. Sa sandaling ito, isang landas na nilikha mula sa panlabas na bilog, na napapalibutan ng karamihan. Mabilis na naglakad papunta sa sementeryo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may 2 bituin sa kanyang balikat. Hari ng digmaan. Siya ang hari ng digmaan. Gulat na gulat ang pamilya Garrison dahil ang lahat ng ekspresyon ng mukha nila ay nagbago ng husto. Itinoon ng lahat ang kanilang mga tingin sa hari ng digmaan na naglalakad patungo sa sementeryo. Nakita nila ang hari ng digmaan na lumapit kay Levi at bumati sa kanya ng may paggalang. Narito ang Commander-in-Chief ng Northampton ng 1st Army, si Garfield Perkins, para magulat sa hepe. Kumpleto na ang pagpupulong ng unang hukbo, hepe. Magbigay ng karagdagang mga tagubilin. Maraming tao ang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan ang eksenang ito. Ito ay hindi man nakikita. Siya ang hari ng digmaan na may 100,000 gwardya sa ilalim ng kanyang pamamahala, ngunit talagang tinawag niya si Levi bilang kanyang pinuno. Lalagyan ng nobela. Sino siya sa lupa? O Diyos ko! Ito ay hindi maisip. Ito ay isang malaking pagkabigla sa pamilya Garrison. Hindi nila inaasahan na makikita nila ito. Kaya, hindi nila matanggap ang katotohanan. Mariin na napapikit si Rick. Ang pagkilos ni Garfield ay nagpatibay ng mga iniisip sa kanyang isipan. Si Levi kasi sige, magpaputok ng mga kanyan. Utos ni Levi. Ikanaway ni Garfield ang kanyang kamay, at sa sandaling iyon, 12 ng mga kanyan ang nagpaputok ng kanilang mga putok ng sabay-sabay. Boom! 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 Ang mga kanyan ay nagpaputok, yumanig sa lupa na parang mga kulog. Ginoo, Morris, magpahinga sa kapayapaan. Sabay-sabay na sigaw ng 100,000 sundalo. Parang kulog ang boses ng 100,000 sundalo. Ito ay isang ganap na makalupang tanawin na pagmasdan. Muling umiyak si Rowan at ang kanyang asawa. Ibinigay ni Levi kay Morris ang pinakamahusay, pinakamahalaga at pinakakahangahangang pagpapadala. Hinarap ni Levi ang libingan ni Morris at emosyonal na sinabi, "Kapatid ko, ito na ang iyong belated send-off." Nang matapos ang lahat ay dahan-daang lumingon si Levi. Sa sandaling ito, nagpalit si Asher Dragon at iba pa sa kanilang mga uniforme ng militar. Bawat isa sa kanila ay may bituin sa kanilang mga balikat. Ang 5 Great Wars Regiment. Hinawakan ni Asher Dragon ang isang set ng uniforme ng militar at magalang na dinala ito kay Levi. Tinulungan ng Phoenix King of War si Levi na magpalit ng itim na suit at magsuot ng uniforme ng militar. Pagkatapos magpalit ng uniforme ng militar, si Garfield at ang iba pang mga sundalo ay tumingin kay Levi nang may pagtataka. Nakatayo sa harap nila ang kanilang pinuno ng hindi matitinag na espiritong militar. Siya ang kanilang huwaran, ang maalamat na Diyos ng digmaan ng Erudia. May kabuuang 5 bituin sa balikat ni Levi. Siya lang ang Diyos ng digmaan na may 5th bituin sa buong kasaysayan ni Erudia. Sa tanawing ito, hinimatay na si Rick. Ang kahangahangang kilos ni Levi ay walang kapares. Tinitigan niya ang pamilyang Garrison ng walang pakialam at sinabing, "Naaalala mo pa ba ang araw na inilista mo ang iyong kumpanya sa stock market?" Sinabi ng Diyos ng digmaan na dadalo siya sa piging ng hapunan. Tama iyon. Dahil ako ang Diyos ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 79. Tiyak na naalala ng pamilyang Garrison na magdaraos sila ng isang dinner banquet para ipagdiwang ang listahan ng kanilang kumpanya.
Sa araw na iyon, ang Diyos ng digmaan ay nagpahayag na siya ay darating. Iyon ang nagpasigla sa pamilyang Garrison, at naisip pa nilang tataas sila sa katanyagan at reputasyon. Gayunpaman, ito ay nawasak ni Levi. Nakita ng pamilyang Garrison si Levi bilang isang makasalanan ng kanilang pamilya. Ito ay dahil si Levi ang malas na nakagambala sa kanilang paghampas ng swerte. Pagkatapos nito, ginamit ng pamilyang Garrison ang lahat ng paraan upang maghanap ng koneksyon sa Diyos ng digmaan ngunit kung saan ay tinanggihan. Sila ay higit na naguguluhan sa katotohanan na ang Diyos ng digmaan ay dumating sa piging ng hapunan, ngunit tila walang nakapansin nito. Sa wakas ay naunawaan na nila ito ngayon. Ito ay dahil si Levi ang Diyos ng digmaan. Bakit pa si Levi ang magdulot ng napakalaking kaguluhan sa piging ng hapunan ng pamilya Garrison? Bakit niya binigyan ng 1 buwan ang pamilyang Garrison para humingi ng tawad sa opisyal? Bakit paulit-ulit niyang binalaan ang pamilyang Garrison? Bakit nagkaroon siya ng ganoong tiwala? Dahil siya ang pinakamataas na Diyos ng digmaan. Tulad ng sinabi ni Melanie, ang God of War ay ang Commander-in-Chief ng 9 War Zones of Erudia, at madali niyang sirain ang buong pamilya. Huli na ang lahat. Nag-react lang ang lahat kapag huli na ang lahat. Isinuot ni Levi ang kanyang cap ng militar ng dahan-dahan at tame time. Matapos itong panasan, tumingin siya sa 100,000 sundalo sa kanyang harapan. Nang makita ito, sumigaw si Garfield, Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Sabay-sabay na isinisigaw ng buong hukbo ang kapana-panabik na titulong iyon. Napatingin silang lahat kay Levi, na siyang unang tao sa Erudia na humawak ng napakagandang titulo. Ang sama-sama nilang mga tinig ay nagbigay inspirasyon sa buong imperyo. Ang pamilyang Garrison ay nabighani din sa kahangahangang tanawing ito. Ang lalaking ito ay ang Diyos ng digmaan ni Erudia. Sa pamamagitan pa lamang ng kanyang presensya, alam ng lahat na kasama niya, si Erudia ay mapoprotektahan at mapanatiling ligtas sa loob ng libu-libong taon. Mahigpit na nabihag si Levi sa puso ng milyon-milyong sundalo ng Erudia. Gayunpaman, hanggang tuhod ang panghihinayang ng mga miyembro ng pamilyang Garrison. Ito ay dahil si Levi ay dating bahagi ng pamilyang Garrison. Siya ay nagsumikap at nakipaglaban ng husto para sa pamilyang Garrison. Gayunpaman, ang pamilyang Garrison ay gumawa ng napakaraming malupit na bagay sa kanya, kahit na pinilit siyang umalis sa bahay. Dahan-daang damapo ang tingin ni Levi sa mga miyembro ng pamilyang Garrison. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, inasahan mo ba ito? Ang bastos na dapat kainin ng buhay ng mga ligaw na aso. Ngayon ako ay isang taong hindi mo kayang hawakan. Sa pakikinig sa kanya, ang pamilya Garrison ay nabigla, lalagyan ng nobela. Tumingin si Levi kay Joseph. Ako ay dapat ang apo mo, ngunit ngayon ako ang Commander-in-Chief ng 9 War Zones of Erudia na may daan-daang libong sundalo sa ilalim ng aking pamumuno. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mga adoptive parents. Ako dapat ang iyong anak, ngunit ngayon ako ay sapat na kakilakilabot upang sambahin ang lahat. Sumunod, sinulyapan niya sina Brian at Victoria at sinabing, ako dapat ang iyong nakababatang kapatid, ngunit ngayon ay mayroon akong kapangyarihan at kayamanan upang hawakan ang lahat sa ilalim ng aking kontrol. Sa wakas, tinitigan niya si Holly at sinabing, kaibigan sana ako ng asawa mo, pero ngayon walang ibang kumokontrol sa akin kundi ang sarili ko. Ang boses ni Levi ay parang kutsilyong dumudurog sa puso ng lahat. Sa sandaling ito, hindi na sakit ang nararamdaman ng lahat kundi pamamanhid. Namanhid silang lahat sa gulat. Wala ni isa sa kanila ang nakakaramdam ng sakit mula sa kanilang mga kuko na bumabaon ng malalim sa kanilang mga palad. Ano ang namiss nila? Ito ay hindi maisip. Ang isip ng lahat ay naging blanko. Hindi nila nagawang makapag-isip ng malinaw sa mga bagay na ito. Naisip ito ng pamilya Garrison. Kung hindi sila naging malupit noon kay Levi, paano uunlad ang pamilyang Garrison? Marahil ay kinuha nila ang kontrol sa Northampton ng magdamag at naging tanging makapangyarihang pamilya, tama ba? Napaisip si Holly, kung hindi niya ginawang masama si Morris noon, sino kaya siya? Ang kapatid ng kanyang asawa ay isang makapangyarihang figure kay Erudia. Marahil siya ang pinakamaraming babae sa Northampton, tama ba? Gayunpaman, walang puwang para sa pagsisisi. Huli na.
Kinailangan nilang tiisin ang masakit na kahihinatnan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 100. Maghiganti at ipaghiganti ang sarili ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Levi at umungol, nung pinalaki mo ako noong bata, ipinagmamalaki ko ang pamilyang Garrison. Lihim akong nanumpa sa buong buhay ko ay masusuklian ko ang iyong kabutihan. Gusto kong ipaglaban ang pamilya. Nais kong ipagmalaki ako ng pamilyang Garrison at ang aking mga nagawa. Pagkatapos, nang gumawa ako ng mga plano na gawing pinakamatibay na pamilya sa Northampton ang pamilya Garrison, alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa akin? Ang aking mga magulang, kapatid at hipag ay nagtaksil sa akin sa aking likuran. Sinira ng aking mga mahal na miyembro ng pamilya ang aking mga paa at itinapon ako sa basurahan. Kinuwadro mo pa ako at sinentensyahan mo akong makulong. Nasaan ang konsensya mo? Clop, hindi nakayanan ni Joseph ang napakalaking pressure, kaya siya ang unang lumuhad sa lupa. Nobela. Clop, si Ben at ang iba ay lumuhad din sa lupa. Hindi na nila ito nakayanan. Lahat sila ay basang-basa sa pawis sa ilalim ng kanilang damit at nahihirapang huminga. Napatingin tuloy si Levi kay Holly. Nakakalungkot na ang kaibigan kong si Morris ay palagi kang nakikitang Diyosa. Itinuring kanya bilang pinakamahalagang hiyas sa lupa. Pero pinagtaksilan mo siya, at nagplano pa na patayin siya. Sa tuwing titingin ka mula sa mga skyscraper, naisip mo na ba ang kaibigan kong si Morris? Pinaalala ko pa nga sa inyong lahat kung hindi kayo magsisisi sa harap ng puntod ni Morris, mas asama rin ang mararating ninyo tulad ng nangyari kay Philip. Nahulog ba ang aking mga salita sa bingi? Ako, Clop, bumagsak din si Holly sa lupa. Napaiyak na si Kit at Misty. Si Joseph ang unang nagpahayag ng kanyang pagsisisi. Napabulalas siya, kami ay nasa mali. Kami ay nasa mali. Inaamin namin ang lahat ng krimen na aming ginawa. Alam din natin na tayo ang nasa mali. Kami ay nagsisisi. Ang iba naman ay lumuhad at sunod-sunod na yumoko kay Levi. Nagkautaw din si Holly at ang iba sa harap ng puntod ni Morris. Dumudugo ang kanilang mga noo dahil sa impact. Patuloy na sinabi ni Ben, Levi, aminado kami na mali kami. Nang makitang inalagaan ka namin sa nakaraan, maaari mo ba kaming patawarin? Kaya mo bang iligtas ang aming buhay? Dagdag pa ni Winnie, Levi, to be honest, we have been treating you like our own. Hanggat payag ka, magulang mo pa rin kami. Ang pamilyang Garrison ay magiging tahanan mo pa rin. Kinuha ni Brian ang pagkakataon para magpatuloy, tama na, Levi. Ang aking asawa at ako ay tinatanggap ka rin sa pamilyang Garrison. Maaari kang maging patriarch ng pamilya. Tama ba, Lolo? Sinabi kaagad ni Joseph, oo. Tama iyan, Levi, basta bumalik sa pamilyang Garrison, ikaw ang magiging patriarch. Sabi pa ni Jacob, Levi, deserve ni Ashton ang ginawa mo sa kanya. Dapat binugbog mo siya hanggang mamatay. Nang makita ang desperado na hitsura ng mga miyembro ng pamilyang Garrison, ngumisi si Levi at sinabing, kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ko ngayon, sa tingin mo ba ay luluhod ka rito sa pagsisisi? Papayagan mo ba akong bumalik sa pamilya Garrison? O hayaan mo akong maging patriarch? Hindi mo gagawin. Hindi niya napigil ang tumawa. Lahat kayo ay nag-aalala lamang tungkol sa mga iba. Ang mga relasyon at emosyon ay walang kahulugan sa iyo. Mula nang mabilanggo ako 6 na taon na ang nakalilipas, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Garrison. Ngayon, mayroon akong napakasimpleng layunin. Gusto kong maghiganti. Isang malamig at walang pusong tingin ang ginawa ni Levi sa bawat miyembro ng pamilyang Garrison. Maghasik ng galit. Ang 100,000 sundalo ay sabay-sabay na umawit. Ito ay isang makabagbag damdaming sandali. Si Joseph ay samuka ng dugo sa sandaling ito. Kung titingnan ang determinasyon ni Levi, alam niyang napahamak na ang pamilyang Garrison. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 101. Tiningnan ni Levi ang lahat at sinabing, Brian, Victoria, Lionel, Tammy, Russell, Patrick, Holly, Kit, Misty, at Rick. Tumingin kayo sa akin, kayong lahat. Nasa lalamunan ang puso ng bawat isa nang tawagin ang kanilang mga pangalan. Alam nila kung ano ang nangyayari.
Parang si Hades at ang Furies niya ang nagsentensya ng mga parusa sa amin. Lahat sila ay walang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ni Levi. Pinatay mo ba si Morris Atkinson? Tanong ni Levi sa kanila. Hindi. May magtatanggi na sana. Pagkatapos ay nagtama ang kanyang mga mata sa walang patawad na tingin ni Levi. Agad namang tumanggo ang lahat. Ang pag-amin sa ating krimen ay isang mas matalinong pagpili ngayon. Lahat kayo ay magsisisi sa pamamagitan ng pagluhod sa harap ng libingan ni Morris sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Matigas na utos ni Levi. Ikinaway ni Garfield Perkins ang kanyang kamay. Pilit na dinala ng mga sundalo si Rick at iba pa sa libingan ni Morris. Tumingin si Levi sa puntod ni Morris at nakangiting sinabi, Morris, dinala ko na ang lahat ng kasabwat na nagsabuatan sa iyong kamatayan para magsisi sa harap mo. Ipapadala ko ang bawat isa sa kanila para samahan ka sa lalong madaling panahon. Naluha sina G at Ginang Atkinson. Naantig sa kanila ang pagsisikap ni Levi na ipaghiganti si Morris. Tumingin si Levi sa iba pang miyembro ng pamilya Garrison. Brian at Victoria, naaalala mo pa ba kung paano mo binali ang mga binti ko noong gabing iyon? Ngumisi si Levi sa kanila nang nakakatakot. Natakot ang mag-asawa sa labas ng kanilang talino. Itap-tap-tap. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang patuloy na pagsulong ni Levi sa kanilang direksyon. Gustong umatras ni na Brian at Victoria, ngunit wala silang matakasan dahil sa mga baril na nakatutok sa likod ng kanilang mga ulo. Sa wakas, huminto si Levi sa harap nila. Kinuha niya ang baseball bat sa kamay ni Brian at pinalaki ang stick. Ito ba ang paniki na ginamit mo para baliin ang mga binti ko 6 years ago? Sa palagay ko ay itinago mo ito sa lahat ng ito para maari mo akong pilitin muli. Tumpak tapo-tapo. Pareho silang napatikip ng noo sa lupa ng tawad kay Levi habang may masamang pakiramdam na pumasok sa kanilang mga puso. Patawarin mo kami, Levi. Hindi na natin uulitin ang ating pagkakamali. Isipin mo na lang kaming mga lingkod mo mula ngayon. Ngumisi si Levi habang tinatapik ang baseball bat. Ngunit hindi ka nagpakita sa akin ng anumang awa 6 na taon na ang nakakaraan. Iyon ay dahil tayo ay Bam! Arg! Dinurog ni Levi ang tuhod ni Brian gamit ang paniki nang sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili. Napaungol si Brian sa sakit habang nadudurog ang kanyang mga buto. Ito ang paggamot na natanggap ko mula sa iyo sa nakaraan. Bam! Arg! Hindi pinabayaan ni Levi ang alinman sa mga paa ni Brian. Ang huli ay gamulong sa sahig, sumisigaw ng histeryosong sakit, lalagyan ng nobela. Tapos tumingin si Levi kay Victoria. Huwag mo akong hawakan. Babae lang ako. Tinanggol ni Victoria ang sarili gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit isa kang masamang babae. Bam! Nabali rin ni Levi ang mga kamay at paa ni Victoria. Pagkatapos ay itinapon niya ang mag-asawang may kapansanan sa gilid ng libingan ni Morris upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. May kaugnayan sila sa bagay na iyon, pagkatapos ng lahat. Naisip ni Levi sa kanyang sarili habang inilipat niya ang kanyang tingin kay Joseph Garrison at sa kanyang mga kinakapatid na magulang. Si Joseph at ang iba ay ibinaba ang kanilang mga ulo ng may takot. Hindi ko akalain na haantong tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Levi sa parang nakakahiya sa sarili. Maaari kong ipahayag na ako ay inosente. Nagsumikap ako para sa pamilyang ito mula noong bata pa ako para gantihan kayong lahat. Sino ang taong nagdala ng kasabihan at kayamanan sa pamilya Garrison noong nakaraan? Ang taong iyon ay ako. Hindi ko ba napatunayan ang aking katapatan sa pamamagitan ng pagtrato sa inyong lahat ng may kabaitan? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 102. Tama ka talaga, Levi. Nagmamadaling sabi ni Joseph at ng iba pa. Hindi kita sasaktan dahil dati kang lolo at kinakapatid ko. Hindi ako insensitive na tao, pero ipagkakait ko sa pamilya Garrison ang lahat ng pag-aari, lalo na ang Levi Group ko. Puputulan ko rin ang lahat ng relasyon sa iyo mula sa sandaling ito. Ang iyong mga kapalaran ay walang kinalaman sa akin mula ngayon. At saka, huwag kang maglakas loob na subukang gumawa ng anuman sa pamamagitan ng pagsipi sa aking pangalan. Kung hindi, tiyak na kamatayan ang haharapin ninyong lahat. Ang paghatol ni Levi ay sapat na simple upang maunawaan. Napahamak ang pamilyang Garrison. Isa sila sa pinakamalaking pamilya sa Northampton,
ngunit ngayon ay ginawa silang ordinaryong pamilya ni Levi nang walang anumang kapangyarihan o pera. Ang parusang iyon ay mas masahol pa sa kamatayan sa kanilang palagay. Ang mga taon ng pagsisikap ni Joseph at ng kanyang pamilya ay naging alabok sa isang utos mula kay Levi. Ang mga ari-arian ng pamilyang Garrison, na hindi, hanggang bilyon-bilyon ay inalis sa kanila, na walang naiwan sa kanila. Ang biglaang at matinding pagbabagong iyon ay hindi katanggap-tanggap at surreal sa mga Garrison. Tumingin si Levi kay Jack Smith at sa iba pang mga figure sa ilalim ng mundo. Ngumisi siya. Hindi lahat sa inyo ay kailangang mamatay. Ngunit ginulo mo ang kapayapaan sa libingan ni Morris. Kaya luluhod ka sa harap niya ng isang araw at isang gabi. Oo, oo, lumuhad ang lahat. Lahat ng mga tulisan ay sumunod sa utos ni Jack Smith at lumuhad. Gagawin din natin ang lugar na ito na isang maayos na sementeryo na nakikipag-ugnayan kay Mr. Morris Atkinson pagkatapos nito, Sir. Alok ni Jack Smith. Hindi tinanggihan ni Levi ang kanyang panukala. Sa wakas, hinarap ni Levi ang 100,000 sundalo. Salamat sa iyong pagsusumikap, mga kapatid. Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Ang labanan na walang nasawi ay natapos sa sigaw ng digmaan. Hindi alam ni Zoe kung gaano katagal ang lumipas, ngunit 3 beses na siyang umiyak at nahimatay. Tinawagan ni Aaron si Harry para tanungin ang sitwasyon, lalagyan ng nobela. Sinabi ni Harry, nakatanggap ako ng update na nagsasabing natapos na ang paghaharap. Ngunit walang lumabas sa lugar o nakakita kay Levi kahit saan. Kaya sa palagay ko ay patay na siya. Nag-alala si Harry sa kalagayan ni Zoe dahil humahawak pa rin siya sa napakalaking proyektong iyon. Kamusta si Zoe? Namatay si Zoe sa 2 pagkakataon, Ama. Walang magawang sagot ni Aaron. Galit na saway ni Harry, anong ginagawa mo? Ganyan mo ba siya pinapakalma? Subukan mo pa. Ang pagkamatay ni Levi ay isang magandang resulta. Sa ganitong paraan, maaaring magpakasal si Zoe sa ibang tao. Kung hindi sapat ang mga kapatid ni Samuel, maghahanap tayo ng mas mabuting kandidato. Isa-isip ito. Uunlad ang pamilya Lopez kapag nawala si Levi. Halos tumawa ng malakas si Harry sa kabilang dulo ng telepono. Sa wakas ay mapagsamantalahan ko na si Zoe at ang kanyang pamilya sa puso ko na wala na si Levi. Unti-unting nagkamalay si Zoe pagkaraan ng ilang sandali. Tanong niya sa mga magulang habang nakatingin sa kanila. Ano na ang sitwasyon ngayon? Kamusta si Levi? Napabuntong hininga si Aaron. To be honest, ayokong sabihin sa'yo ito. Anong nangyayari, Dad? Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Hinawakan ni Zoe ang braso ni Aaron. Nakatanggap ako ng update mula sa lolo mo. Patay na si Levi. Napasubsob si Zoe sa sahig at naghisteryoso na tumili pagkatapos pakinggan ang kanyang ama. Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 103. Samantala, lumuhad si Rick Garrison kay Levi. Sinabi ni Rick kay Levi na may sasabihin siya sa kanya nang aalis na si Levi. Anong problema? Sabihin mo na, Mr. Hindi tama iyon. Sir, sa palagay mo ba talaga, kami, ang pamilyang Garrison, ay may kakayahang kunin ang tagumpay 6 na taon na ang nakalipas ng mag-isa, Ginoo? Tanong ni Rick. Pinaikit ni Levi ang kanyang mga mata bilang tugon. Mukhang napansin din niya ang problema. Ngayon na iniisip ko ito, maraming mga detalye na hindi masyadong nagdaragdag. Halimbawa, hindi dapat madaling kontrolin ng pamilyang Garrison ang Levi Group. Bukod dito, dapat mayroong isang tao na nag-orkestra ng maraming mga kaso laban sa akin at sa aking pagkakulong. Hindi ako naniniwala na ang pamilyang Garrison ay napakahusay. May ibang sumusuporta sa kanila. Napangiti si Rick. Matagal naming kinunan ang intensyon ngunit wala kaming kakayahan upang maisagawa ang plano. Ngunit may biglang lumitaw at nagbigay ng tulong sa aming pamilya sa gitna ng aming pag-aalinlangan. Sino ang taong iyon? Malamig na tanong ni Levi. Oswald Rogers. Schoolmate kayo ni MS. Zoe dati sir. Inihayag ni Rick ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Huminga ng malalim si Levi sa pagbanggit kay Oswald Rogers. Si Oswald ay nasa parehong high school sa amin ni Zoe. Classmate din siya ni Zoe. Nagpaligsahan kami para sa pabor ni Zoe sa nakaraan, at ako ang nagwagi.
Ngunit hindi sumuko si Oswald sa paghabol kay Zoe hanggang sa araw ng aming kasal. Ang background ng pamilya ni Oswald ay higit pa sa kahanga-hanga. Ang netong halaga ng pamilya Rogers ay madaling higit sa bilyon-bilyon na may mga ari-arian sa buong mundo. Sila ang tunay na top-tiered na pamilya sa Northampton, hindi bababa sa 10 beses na mas maimpluwensyang kaysa sa pamilyang Garrison. Ang bawat desisyon na kanilang gagawin ay maaaring magbago sa kalagayang pang-ekonomiya ng lungsod na ito. Kung si Oswald Rogers ang utak, kung gayon ang lahat ay may katuturan. Siya ay may kapangyarihan na ilagay ako sa likod ng mga bar ng walang kahirap-hirap. Nagpatuloy si Rick. Nagalit si Oswald Rogers dahil sa kasal mo kay MS. Zoe. Kaya pinlano niya ang lahat na may layuning sirain ka. Sa wakas ay naunawaan ni Levi kung bakit nagpa siya ang pamilyang Garrison na isagawa ang plano sa araw ng kanyang kasal. Ang lahat ng ito ay dahil kay Oswald Rogers. Well, hindi nakakagulat na magalit siya, alam na ang mahal niya sa buhay ay ikakasal sa ibang lalaki. Napailing si Rick sa kawalan ng pag-asa. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Oswald kung hindi tayo nagkikimkim ng masamang hangarin sa simula pa lang. Sa huli, ito pa rin ang kasalanan ng pamilyang Garrison. Sinaman siya ng tingin ni Levi. Buti naman alam mo. Walang ibang choice si Zoe kundi tanggapin ang realidad dahil hindi na umuwi si Levi matapos siyang maghintay ng buong araw. Nag-host pa si Harry Lopez ng dinner banquet para ipagdiwang ang masayang okasyon. Si Zoe ay dinala ng kanyang mga magulang sa venue ng banquet. Nagkakaroon kami ng piging ngayong gabi sa napakasimpleng dahilan. Ang una ay ang muling pagbabalik kay Zoe Lopez bilang bahagi ng pamilya. Ang pangalawang dahilan ay upang ipagdiwang ang pagtakas ni Zoe mula sa kanyang mapaminsalang kasal. Panghuli, bubuuan ng pamilya Lopez ang West City Project kasama si Zoe mula ngayon. Kaya, cheers everyone! Inihayag ni Harry na nakataas ang kanyang wine glass. Ang lahat ng iba sa pamilya ay nagtaas din ng kanilang mga salamin, na may mga nakakatuwang ngiti sa kanilang mga mukha. Tuwang-tuwa ang pamilya Lopez na parang nag-host ng pagdiriwang ng bagong taon. Pinilit ni Aaron at Caitlin ang kanilang sarili na sumali sa kasiyahan. Si Zoe lang ang nag-iisang taong namumukod tanging parang masakit na hinlalaki sa piging dahil sa kanyang walang buhay na kalagayan. Napatingin si Harry kay Zoe. Ngayong wala na si Levi, dapat mong isipin na magpakasal muli, Zoe. Maraming mahuhusay na kandidato sa Northampton na mapagpipilian. Makakakilala ka ng mas mabuting tao sa lalong madaling panahon. Sino ang nang-ahas na hilingin sa aking asawa na magpakasal sa ibang lalaki? Isang malamig at malupit na boses ang biglang narinig. Napalingon ang lahat sa pinto. Si Levi ay nakatayo sa pasukan, buhay at maayos. Levi Garrison. Suray-suray si Harry nang muntik na siyang bumagsak sa sahig. Lalaki ka ba o multo? Malapit nang magtago si Samuel sa ilalim ng mesa dahil sa takot. Nataranta at natakot ang lahat dahil bumalik ang di umano'y patay na tao. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 104. Mukha ba akong multo? Pumasok si Levi sa venue at lumapit kay Samuel habang ang iba naman ay takot na takot. Hinawakan ni Samuel ang braso ni Levi gamit ang nanginginig niyang kamay. Tapos bigla niyang sinabi, "Ang init mo. Buhay ka pa, pero hindi pwede yon." Ngumisi si Levi. "So gusto mo akong mamatay?" "Ah, syempre hindi." Hingal na hingal si Samuel. "Levi." Lumapit si Zoe sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap din siya ni Levi. "I'm sorry kung pinag-alala kita. Pagkakamali ko." Natarante si Harry. "Imposible ito. Ang pamilyang Garrison at si Jack Smith ay hindi nagligtas sa iyong buhay." "Tama iyan. Paano ka mananatiling buhay kapag pinupuntirya ka ng pamilyang Garrison? Ito ay hindi maaaring." Nagdagdag ang lahat. Maging si Zoe ay nakatingin kay Levi na nagtataka. "Tama sila. Paano mo niresolba ang sitwasyon kanina?" Ginulo ni Levi ang buhok niya at ngumiti. "Sinabi ko sa iyo na kaya kong hawakan ang bagay na ito." Isang ideya ang pumasok sa isip ni Zoe. "Nakakita ako ng maraming sundalo malapit sa puntod ni Morris ngayon lang. May kaugnayan ba ito sa kanila?" Sumagot si Levi, "Tama ka. Ang mga sundalo ay nagsasagawa ng pagsasanay militar malapit sa lugar na iyon sa Northampton. Nakipag-ugnayan sila sa pamilyang Garrison dahil sa hindi nila kanais-nais na pag-uugali.
Sa kabutihang palad, ako. Nakilala ang Asher Dragon. Kaya pinarusahan niya ng mabigat ang pamilyang Garrison sa ngalan ko matapos malaman ang buong kwento at nangakong ibabalik sa akin ang Levi Group. Napatulala ang lahat sa pamilya Lopez matapos marinig ang paliwanag ni Levi. Hindi makapaniwalang tumingin ang mga ito sa kanya. Magiging pag-aari na naman niya ang Levi Group. Ibig sabihin magkakaroon siya ng net worth na bilyon. Kaya't maibabalik niya ang kanyang dating kaluwalhatian. Levi, ako, nobela. Ibutlat na sana ni Harry si Levi nang umalis ang huli sa handaan kasama si Zoe. Hinabol sila ng bawat miyembro ng pamilya Lopez. Sumigaw si Harry mula sa likuran, ang Levi Garrison ay magpakailanman na magiging pagmamalaki ng aming pamilya. Dapat natin silang sundin, bilasan mo. Pero bigo silang makahabol kina Levi at Zoe. Dinala ni Levi si Zoe sa Revolving Restaurant sa Northampton City Center para ipagdiwang ang tagumpay noong gabing iyon. Hindi bababa sa 20 ang tawag ni Harry kay Zoe, habang ang iba pang miyembro ng pamilya ay bumisita sa bahay ni Aaron. Sila ay sabik na mantikilya Levi up. Sa huli, na si Levi sa kanilang walang humpay na pangungulit. Kaya sabi niya, pupunta ako sa Levi Group para kunin ang negosyo bukas kasama si Zoe. Pumunta ka sa kumpanya bukas kung may sasabihin ka. Lahat ng tao mula sa pamilya Lopez ay tumigil na sa panggugulo sa kanila. Ngunit hindi sila makatulog ng gabing iyon dahil sa kanilang kasabikan. Kinaumagahan, sinundan ng lahat mula sa pamilya Lopez sina Levi at Zoe sa Levi Group. Maging si Harry Lopez ay sumama. Wala ni isa sa kanila ang gustong makaligtaan ang maluwalhating sandaling iyon. Napuno ng tuwa ang mga miyembro ng pamilya Lopez habang nakatingin sila sa skyscraper ng Levi Group, kasama na si Zoe. Pumunta si Levi sa receptionist at sinabi ang kanyang layunin para sa kanyang pagbisita. Ang pangalan ko ay Levi Garrison, at narito ako para sakupin ang Levi Group ngayon. Napatulala ang receptionist kay Levi. Baliw ka ba? Ikaw ang kauna-unahang pumunta rito na may kalokohang maluwag. Agad namang sumagot si Zoe. Bumaba ang pamilyang Garrison sa pamamahala ng Levi Group, hindi ba? Ginawa nila, ngunit karamihan sa mga miyembro ng board ay naroroon pa rin. Tsaka nakabili na sila ng shares ng Levi Group which was under the Garrison family's possession, paliwanag ng receptionist. Natarante si Zoe. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam ang parent company sa likod ng Levi Group? Tanong ng receptionist. Agad na nakakuha ng paghahayag si Levi. Ang pamilya Rogers, sila ang holding company ng Levi Group. Nangangahulugan iyon na ang pamilyang Garrison ay hindi kailanman nagkaroon ng kontrol sa Levi Group, sa simula. Ang kumpanyang ito ay kabilang sa pamilya Rogers. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 105. Si Harry at ang iba ay nagtanong, ano ang nangyayari? Sinuri ni Melanie ang katayuan ng Levi Group sa internet gamit ang kanyang mobile phone at nagpaliwanag. Ang Sky Incorporated ay ang mayoryang shareholder ng Levi Group. Ang kumpanyang ito ay ganap na pagmamay-ari ng Sky Incorporated pagkatapos na isuko ng pamilyang Garrison ang kanilang mga bahagi. Ang Sky Incorporated ay ang holding company na pag-aari ng prestihiyosong pamilya ni Rogers, tama ba? Tanong ni Henry. Kumunat ang noo ni Harry. Seryoso niyang tinanong ang receptionist, ibig sabihin, ang Levi Group ay palaging kabilang sa pamilya ni Rogers, at si Levi Garrison ay walang kaugnayan sa kumpanyang ito. Tumanggo siya. Tama iyan. Kinokontrol ng pamilyang Rogers ang Levi Group 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung paano kayong lahat nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito at hinihingi na ang kumpanya samantalang si Levi Garrison ay wala lang dito. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang naghatid sa CEO ng Levi Group, Howard Corbin, sa kumpanya, nobela. Si Oswald Rogers ang chairman ng Levi Group, habang ang kanyang pinagkakatiwalaang aide, si Howard, ay ang chief executive officer. Naging abalang gabi rin si Howard Corbin. Natanggap ko ang balita ng paghaharap sa pagitan ng pamilya Garrison at Levi Garrison kagabi. Nakapagtataka, natisod sila sa God of War sa gitna ng kanilang pagtatalo habang ang mga sundalo ay nagsasagawa ng pagsasanay militar sa malapit. Ang pamilyang Garrison ay humingi ng galit sa Diyos ng digmaan at nagdusa ng husto.
Kinailangan nilang ibigay ang lahat ng mga ari-arian ng kanilang pamilya, kaya ginugol ko ang buong gabi sa pagbili ng mga bahaging nasa ilalim ng kanilang pag-aari. Sinabi pa sa akin ni Oswald na ang pamilyang Garrison ay isang grupo ng mga hanggal na nagpagalit sa Diyos ng digmaan. Namangha rin siya sa hindi kapani-paniwalang kapalaran ni Levi na nakatakas sa mahirap na kalagayan sa pamamagitan ng pagtanggap ng tulong ng Diyos ng digmaan. Ngunit hindi alam ni na Oswald at Howard na ang Diyos ng digmaan ay si Levi. Nakita ni Howard si Levi at ang iba pa na nagtitipon sa lobby pagkapasok niya sa gusali ng kumpanya. Lumakad siya papunta sa crowd na nakakunot ang noo. Anong problema? Sagot ng receptionist, Mr. Corbin, sinabi ng mga taong ito na narito sila para kontrolin ang kumpanya. Nandito yata sila para manggulo. Tiningnan ni Howard sina Levi at Zoe habang nakikinig sa receptionist. Ngumisi siya. Oh, kaya ito ay si Levi Garrison sa laman. Nakilala ni Howard si Levi dahil sumali siya sa scheme 6 na taon na ang nakakaraan. Bahagi ka ba ng pamilya Rogers? Nanunuyang tanong ni Levi. Tama iyan. Tiyak na mabilis kang kumilos, pumunta dito upang kunin ang kumpanya pagkatapos ng pagbagsak ng pamilyang Garrison. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Ang Levi Group ay hindi na sumasabay sa iyo, Levi Garrison. Kami na ngayon ang mayoryang shareholder ng Levi Group, kaya legal na sa amin ang kumpanyang ito. Nagtaas ng boses si Howard. Tingnan mo itong grupo ng mga clown. Sa palagay mo, maaari kang yumaman kaagad sa pamamagitan ng pagkuha sa Levi Group. Mga tanga, hahaha. Histeryosong nagtawanan ang mga tao sa paligid nila kay Levi at sa pamilya Lopez. Napayuko sina Harry, Aaron, at iba pa. Ito ay sobrang nakakahiya. Para kaming isang grupo ng mga bumpkin ng bansa. Paano magpapatuloy ang pamilya Lopez sa Northampton kung kailan nangyari ito? Oras na para umalis kayong lahat. Hindi ka tinatanggap ng Levi Group. Alisin mo sila, mga bantay. Sinarado ng maraming security guard si Levi at ang iba pa matapos matanggap ang utos mula kay Howard. Si Levi at ang iba pang pamilya Lopez ay pinalayas ng mga security guard sa labas ng gusali. Alamin ang iyong lugar, kayong mga mahihirap na tao. Sinaway sila ng gwardya. Kahihiyan. Ito ang pinakamatinding kahihiyan na naranasan ng pamilya Lopez. Wala nang paraan para makabawi tayo sa insultong ito. Pagtatawanan tayo ng lahat sa Northampton mula ngayon. Napaisip si Harry Lopez sa sarili. Napangisi si Levi sa katahimikan. Hindi ko agad hinarap ang sitwasyon dahil gusto kong paglaruan pa ang pamilya Rogers. Lahat kayo ay magdurusa sa kawalan ng pag-asa sa lalong madaling panahon. Maghintay ka lang, Oswald Rogers. Ang labis na kahihiyan ay hindi nakayanan ng pamilya Lopez matapos itapon sa Levi Group. Lahat sila ay nakilala kay Levi ng masama. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 106. We tried so hard to please him last night kasi akala namin mayaman siya. Ngunit isa lamang siyang kawawang talunan na wala sa kanya. Hindi lang kami natamo, nawalan din kami ng dignidad ng pamilya namin dahil sa kanya. Levi Garrison, may pakialam ka bang ipaliwanag ang iyong sarili? How dare you come here nang hindi naiintindihan ang sitwasyon? Gusto kitang sakalin hanggang mamatay ngayon din. Sumabog sa galit si Harry Lopez. Galit na sinaway ni Samuel si Levi, naghahalusinate ka ba pag nagkataon? Walang kinalaman ang kumpanyang ito sa iyo. Galit na hinahakbang ni Henry ang kanyang mga paa. Malaki, matagumpay mong nasira ang magandang pangalan ng pamilya Lopez. Masaya ka na ba ngayon? Humihikbi sina Aaron at Caitlin. Ikaw ay tunay na walang kabuluhan. Bakit may relasyon pa kami sayo? Kailan ka titigil sa daydreaming at magiging isang down-to-earth na tao? Dapat ay nakagawa kami ng hindi mapapatawad na mga krimen sa aming nakaraang buhay upang maging karapat-dapat sa isang kakilakilabot na manugang na tulad mo. Sana'y maputol namin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Hindi rin naitago ni Zoe ang pagkadismaya. Nalampasan ni Levi ang isang linya sa pamamagitan ng paggawa nito. Nagdala siya ng kahihiyan sa buong pamilya. Kilala ang pamilya Lopez sa buong Northampton, pero kanina pa kami pinalayas ng mga security guard. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Sinaman ng tingin ni Zoe si Levi. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na dapat kang maging tapat, manatiling kalmado,
At itigil ang pagpapakaasawa sa iyong mga daydream. Talagang binaygo mo ako sa pagkakataong ito. Hindi mo lang kami nabigo na ipagmalaki, ngunit nagdala ka pa ng kahihiyan sa pamilya Lopez. Pero kalimutan na natin ito. Naniniwala ako sa iyong mga kakayahan, kaya't sama-sama tayong magsumikap sa darating. Naaliw si Zoe kay Levi sa huli. Ito ang dahilan kung bakit ako infatuated kay Zoe. Naniniwala siya sa akin kahit gaano siya ka-disappoint sa akin. Ang pagkakaroon ng isang babae na naglalagay ng kanyang pananampalataya sa isa sa lahat ng pagkakataon ay napakalaking pagpapala. Sige, gagawin ko. Makinig ka mula ngayon. Napangiti si Levi. Hindi mo kailangang mag-alala dahil babawiin ko ang Levi Group sa lalong madaling panahon. Itigil mo na yang kalokohan mo. Halos hindi ko na mapigilan ang pagnanasang sampelan ka. Sina Samuel at Sean ay nilamon ng galit. Muling binalaan ni Harry ang kanyang anak. Mas mabuting subaybayan mong mabuti ang iyong manugang, Aaron. Ang pamilya Lopez ay walang kaugnayan sa kanya sa hinaharap. Kaya huwag kang manggahas na gumawa ng anumang gulo para sa amin. Pagkatapos ay umalis sila na may hinanakit. Sinaman ng tingin ni Aaron at Caitlyn si Levi. Walang kwentang tanga. Hindi ka mas mahusay kaysa sa isang basura. Umalis na rin ang dalawa pagkatapos nilang magsalita. Inalo ni Zoe si Levi. Sinasabi lang nila yon dahil galit sila. Huwag isa puso ang kanilang mga salita. Medyo galit din ako sa iyo pagkatapos ng nangyari. Ngumiti nang walang pakialam si Levi. Ayos lang. Tubig na lahat sa ilalim ng tulay ngayon. Isang kulay ginto, na custom order na Rolls-Royce ang dumating sa pasukan ng Levi Group pagkaalis ni na Levi at Zoe. Nagmamadaling pumunta si Howard Corbin at iba pang executive para salubungin ang tao. Nagkusa pa si Howard na buksan ang pinto ng kotse. Lumabas sa kotse ang isang lalaking nakasuot ng puting suit. Ang kanyang buong damit ay custom-made ng pinakamagandang sastra mula sa ibang bansa. Inayos ng lalaking iyon ang kanyang salamin na may gintong gilid at nakangiting tanong. Umalis sina Levi at Zoe. Ang lalaking iyon ay si Oswald Rogers. Umalis na sila Mr. Rogers. Si Levi ay kahihiyan na parang aso. Masayang nagulat si Howard. Ngumisi si Oswald. Sisimulan ko na ang plano kung puntiryahin sina Levi at Zoe sa lalong madaling panahon. Si Levi ay makakatagpo ng parehong kapalaran bilang Morris Atkinson, habang si Zoe ay ipapatulog sa akin sa kanyang sarili at pasayahin ako sa kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 107. Si Howard at ang iba pang mga subordinate ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti. Walang sino man ang nakatakas sa isang kakilakilabot na kapalaran matapos matarget ni Mr. Rogers. Ang sinumang tao na nagkasala sa kanya ay maaaring patayin o baldado. Siya ay hindi kailanman nabigo upang makakuha ng sinumang babae na siya ay interesado sa alinman. Ito ang unang pagkakataon na si Mr. Rogers ay masyadong nakikipag-ugnayan sa pag-target sa isang tao. Ang Levi Garrison at Zoe Lopez ay magtatapos sa isang mas masahol na resulta kaysa sa 6 na taon na ang nakalipas, at walang paraan para makatakas sila sa pagkakataong ito. Sabi ni Howard, napakaswerte ni Levi, Mr. Rogers. Ilang beses niyang nakatagpo ang Asher Dragon at nakipagkita pa siya sa God of War kahapon, nobela. Sumili ang selos sa mga mata ni Oswald. Tama ka, maswerte siya. Naiinggit ako sa kanyang swerte na makatagpo ang Diyos ng digmaan. Nadapa siya sa lalaking kahit ang pinakamayamang lalaki sa buong Northampton na tulad namin ay hindi pa nakikilala ni minsan. Gayunpaman, nakipagkita rin sa akin si Levi. Ang ating pagkikita ay magiging simula ng kanyang walang katapusang bangungot. Ang nakakahiyang mangyari iyon na kinasasangkutan ng pamilya Lopez ay kumakalat tulad ng inaasahan. Ang bawat isa sa pamilya ay hindi na makataas ang kanilang mga ulo. Pinagtawanan din sina Aaron at Caitlyn ng kanilang mga kasamahan. Hindi nakatakas si Zoe sa katulad na kapalaran. Sinadya din siyang kinukutya ng mga kaibigan niya. Kasalanan lahat ito ni Levi. Buti na lang at hindi na kami tumutuloy sa mga magulang ko. Kung hindi, walang katapusan ang mga pang-iinsulto sa kanya. Gayunpaman, natutuwa ako na buhay pa rin si Levi sa kabila ng ating mga kalagayan ngayon. Umalis si Levi sa bahay ng madaling araw ng araw na iyon, habang si Zoe naman ay pumasok sa trabaho gaya ng dati. Bumisita siya sa training base ni Kirin.
Lahat ng 80 mersenaryo na inupahan ni Rick Garrison noong isang araw ay nahuli ni Kirin at dinala sa training base dahil may gawain si Levi para sa mga taong iyon. Gusto niyang manatili sa tabi niya ang mga mersenaryo dahil abala para sa kanya na maglipat ng mga lalaki mula sa Northampton Warzone para gawin ang kanyang bidding sa lahat ng oras. Naghahanda si Levi para sa hinaharap na mga problema na kailangan niyang harapin. Laking gulat ni James at ng iba pang mga mersenaryo nang matanggap ang alok na maging bodyguard ng God of War. Pamilyar tayong lahat sa maalamat na tagumpay at titulo ng God of War. Siya ang motibasyon natin para mabuhay sa bawat warzone. Itong minsan sa buhay na pagkakataong maglingkod sa kanya ay magdudulot ng karangalan sa ating pamilya. Inatas ko ang mga taong ito na maglingkod sa iyo, Ginoo. Pumili din ako ng ilang natatanging sundalo mula sa kanilang mga warzone na malapit para bumuo ng Special Operations Regiment. So I will need your consent by signing on this order, nakangiting sabi ni Kirin. Si Kirin ay isang lalaking adik sa pagsasanay ng mga sundalo bilang mga piling miyembro ng espesyal na tropa sa panahon ng kanyang paglilibang. Iabot mo sa akin ang mga papel. Pipirmahan ko ito. By the way, a-attend ka ba sa first practice namin, sir? Ang mga baguhan ay maaaring humanga sa iyo sa oras na iyon. Sige, pumayag naman si Levi. Pagkatapos ay umalis siya pagkatapos niyang italaga ang mga gawain sa mga mersenaryo. Nakita ni Levi si Abigail sa bahay nang bumalik siya sa Bayview Garden. Wala ka bang klase ngayon? Nagtatakang tanong ni Levi. Walang kwenta ang pagdalo sa mga klaseng iyon dahil pamilyar na ako sa nilalaman. Total matalino naman ako. Sumimsem si Abigail sa kanyang yogurt drink habang paikot-ikot sa sala na naka-shorts. Oh, bibisita ang aking mga magulang sa Northampton bukas. Ipapakain ko rin ang aking tita at ang iba pa. Dapat kang sumama sa amin, Levi. Masayang sabi ni Abigail. Sige, narinig kong nagmula si Caitlin sa isang maimpluwensyang pamilya. Hindi niya pinansin ang pagsalungat ng pamilyang itim at pinakasalan niya si Aaron sa kanyang sariling kagustuhan. Ang kanyang aksyon ay nagpagalit sa kanila. Hindi ko pa nakikita si Abigail dati dahil hindi naman nakadalo ang pamilya ni Caitlin sa kasal ko 6 years ago. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 108. Hiniling ni Aaron sina Levi at Zoe na bisitahin ang kanyang bahay ng gabing iyon. Tinitigan niya ng masama si Levi. Kakalimutan na natin ang nangyari kahapon ng umaga, pero mas mabuting huwag mo na kaming ipahiya bukas. Sisipain kita ng walang pag-aalinlangan kung maglakas loob kang kumilos ng walang kahihiyan. Natarante si Zoe. Anong mangyayari bukas, Dad? Napangiti si Levi. Bibisita ang mga magulang ni Abigail bukas. Oh, alam mo na ba? Ipagpalagay ko sinabi sa iyo ni Abigail. Tama siya. Bumisita sila sa Northampton bukas, at ililibre nila ang aming pamilya sa hapunan. Detalye ni Aaron, lalagyan ng nobela. Seryosong sinabi ni Caitlin, Zoe, alam mo naman ang impluwensya ng pamilyang Black, di ba? Kailangan kong ipaalala sa iyo ng maaga na huwag gumawa ng anumang pagkakamali dahil sa malaking katayuan sa lipunan bukas ng iyong mga tiyuhin. Okay, Mom. Tumango si Zoe. Walang pakialam na tanong ni Levi, bakit ka ba kinakabahan? Sabay-sabay lang tayong kakain. Siyempre kinakabahan kami. Ang mga magulang ni Abigail ay hindi ordinaryong tao. Napatingin si Aaron kina Levi at Zoe. Alam mo ba kung bakit kinuha ni Abigail ang apelyido ng kanyang ina? Iyon ay dahil sa kanyang ina, si Pamela Rogers, ay miyembro ng napakayamang pamilya sa Northampton, ang pamilyang Rogers. Hiniling nila kay Abigail na kunin ang apelyido ng kanyang ina. Nakita ko, no wonder Rogers ang apelyido ni Abigail. Ipinaalam kay Zoe ang bagay na iyon sa unang pagkakataon. Nanlilisik ang mga mata ni Levi. Kaya, sila ay tumakbo kay Oswald Roger at sa kanyang pamilya. Alam mo ba ang kahalagahan ng sitwasyong ito ngayon? Si Pamela ang kinatawan ng pamilya Rogers. Pinahintulutan lamang na umalis sina Levi at Zoe matapos silang walang humpay na pag-usapan ni Aaron na mag-ingat at manatiling mapagbantay kapag nakikipagkita sa mga magulang ni Abigail. Kinabukasan, bumisita sa Northampton ang mga magulang ni Abigail, sina Bailey Black at Pamela Rogers. Nanatili sila sa Marriott Hotel at nag-host ng dinner gathering sa parehong venue.
Ang isang normal na silid sa Marriott Hotel ay hindi bababa sa ilang libo bawat gabi, habang ang presidential suite ay hindi bababa sa 80,000. Kailangan nina Bailey Black at Pamela Rogers na manatili sa presidential suite ng isang 5-star na hotel sa tuwing sila ay nasa biyahe. Namangha sina Aaron at Caitlyn nang malaman nila ang presyo dahil ang isang gabing pamamalagi ay katumbas ng 3 beses ng buwanang sweldo ni Caitlyn. 4 na tao ang nasa loob ng VIP private room sa ikalawang palapag ng hotel nang dumating si Levi at ang iba pa. May isa pang lalaki sa loob ng kwarto bukod kay Abigail at sa kanyang mga magulang. Naramdaman agad ni Levi ang lungkot ni Abigail. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto nang makita sila. Sa wakas nandito ka na, Levi. Sabay na tumayo sina Bailey, Pamela, at ang hindi kilalang lalaki. Si Bailey Black ay kalmado, matulungin, at marangal. Si Pamela naman ay natatakpan ng magarang damit at accessories. Nagbigay siya ng ugali ng isang miyembro ng royalty. At saka, parang nagniningning na parang sikat na celebrity dahil sa sobrang effort niya sa pag-aalaga ng kanyang katawan. Ang hindi kilalang lalaki na iyon ay matangkad at matipuno, na may mga kalamnan sa buong katawan. Alam ni Levi na ang lalaking iyon ay isang sundalo sa isang sulyap. Si Aaron at ang kanyang pamilya ay nakaupo sa paligid ng mesa ng maingat pagkatapos ng mainit na pakiramdam sa pagitan ng dalawang partido. Umupo si Abigail sa pagitan nina Levi at Zoe na parang nagtatago sa lalaking iyon. Hindi naglakas loob na magsalita si Aaron sa harapan ni Pamela Rogers. Tumingin si Caitlyn sa hindi kilalang lalaki na iyon at nagtanong, "Sino ito, Pamela?" Tuwang-tuwang sagot ni Pamela, "Caitlyn, ang batang ito ay anak ng malapit na kaibigan ng iyong kapatid. Ang kanyang pangalan ay Will Ramos, at siya ay isang natatanging bata. Siya ang unang ranggo na sundalo sa kanyang kampo, kaya napili siyang lumahok sa pribadong training camp na inorganisa ng King of War, Kirin. Si Will ang magiging paparating na pinuno ng militar sa hinaharap. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 109. Napaisip si Levi sa sarili. So, isa siya sa mga sundalong nilaipat ni Kirin dito. Sa palagay ko sinabi niya sa lahat ang pagpili dahil iyon ay talagang isang makabuluhang tagumpay. Itinuwid ni Will Ramos ang kanyang likod at ipinagmamalaki ang kanyang dibdib. Magalang niyang binati si Caitlyn at ang pamilya nito nang banggitin ni Pamela ang pangalan nito. Kumislap ang pagnanasa sa kanyang mga mata habang sinusulyapan si Zoe. Tiyak na tumatakbo ang kagandahan sa kanilang pamilya. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa darating, kung kailangan mo ng anumang tulong. Tiyak na magkakaroon ako ng mga kakayahan upang ayusin ang iyong mga problema, sabi ni Will kina Aaron, Caitlyn, at Zoe. Tumanggaw si Bailey Black bilang kasiyahan. Ang batang ito ay napakahusay. Sigurado akong magiging isa siya sa pinakamataas na ranggo na sundalo sa malapit na maganap. Lalagyan ng nobela. Napangiti si Pamela. Iyan ay sigurado. Hindi ako kailanman nagkamali ng paghusga sa sinuman. Maglilingkod siya sa King of War, si Kirin, dahil napili siyang makilahok sa kampo ng pagsasanay sa Special Operations Regiment. Alam mo ba ang magandang pangalan ni Kirin? Sumagot si Aaron, si Kirin ang pinagkakatiwalaang aide ng Commander-in-Chief para sa 9 War Zones, God of War. Tama iyan. Sa palagay ko ikaw at ang iyong pamilya ay hindi lubos na mangmang. Malapit nang maglingkod si Will sa Diyos ng digmaan. Naiisip mo ba ang magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya? Tanong ni Pamela. Sinaman ng tingin ni Aaron at Caitlyn si Levi. Pagkatapos ay umiling sila at bamantong hininga. Ang kanyang kinabukasan ay tiyak na may pag-asa. Bakit napakawalang kwenta ng aming manugang kung ikukumpara sa iba? Hindi ko masasabi ang parehong para sa iyong manugang. Ngumisi si Bailey. Umasim ang mukha ni Aaron. Tama ka. Isa lang siyang nobody. Dad, Uncle, hindi totoo yan. Kahanga-hanga ang bayaw ko. Ipinagtanggol ni Abigail si Levi habang humahanga sa kanya. Sumiklab ang galit sa loob ni Will Ramos sa tanawing iyon. Palagi kong gusto si Abigail, at nakatanggap na ako ngayon ng pagkilala mula mismo kay Pamela Rogers. Pero hindi pa rin ako nginingitian ni Abigail o nagpapakita ng interes sa akin. Kaya bakit niya tinitingala ang kriminal na ito na kalalabas lang sa kulungan? Ito ay kabalbalan. Huwag kang magpapaloko sa kanya, Abigail.
Ang kanyang mga nagawa 6 na taon na ang nakakaraan ay halos hindi katanggap-tanggap. Pero ngayon, isa na lang siyang basura ng tao, walang awa na sabi ni Bailey. Tama iyan. Tamang-tama ka. Walang-wala si Levi kumpara kay Will. Sina Aaron at Caitlyn ay sumang-ayon kay Bailey. Magsasalita pa sana si Abigail, pero hinawakan ni Levi ang kamay niya para pigilan siya. Napansin ni Will ang matalik na pakikipag-ugnayan nina Abigail at Levi sa ilalim ng mesa. Galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao. But then he said with a smile after mabawi ang composure niya. The day after tomorrow ay ang unang araw ng training camp natin. Gusto kong imbitahan kayong dalawa sa seremonya, Mr. Black at Medium Rogers. Baka makikilala natin ang hari ng digmaan, si Kirin, kung papalaran tayo. Pinayagan ni Kirin ang mga sundalo na dalhin ang kanilang mga pamilya sa pagbubukas ng seremonya ng kampo ng pagsasanay. Nais ni Will na dalhin ang kanyang mga magulang sa simula, ngunit nagbago ang kanyang isip sa lugar at nag-alok ng pagkakataon kina Bailey at Pamela. Narinig ko ang balita tungkol sa pakikilahok din ng Diyos ng digmaan sa seremonyang ito. Bagamat hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na makilala siya, ang paghanga sa kanya mula sa malayo ay isa ng biyaya sa buhay. Napuno ng pag-asa si Will sa pagdating ng araw. Iniidolo ko ang Diyos ng digmaan at ang 5 hari ng digmaan na naglilingkod sa kanya mula nang maging sundalo ako. Pinakamalaking wish ko na makilala sila ng personal. Ano, talaga, hindi lang tayo makakatagpo ng hari ng digmaan, si Kirin, kundi makikita rin natin ng personal ang tagapagtanggol ni Erudia, ang Diyos ng digmaan. Halos mapatalon sa tuwa sina Pamela at Bailey. Tama iyan. Bawat sundalo ay pinapayagang magdala ng 3 tao sa seremonya, kaya dapat ding sumama si Abigail. Sinadya ni Will na sumulyap kay Abigail. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 110. Sige, a-attend tayo ng ceremony for sure. Ito ay kahanga-hangang. Paano kung sapat na ako na makikilala sa Diyos ng digmaan? Tatretuhan ako ng may paggalang kahit sa pamilya Rogers kung mangyari iyon. Nagsimulang mag-isip si Pamela ng mas magandang buhay sa kanyang isipan. Sobrang inggit kami sayo. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay hindi kailanman magagamit sa amin kahit na pagkatapos ng maraming buhay. Nainggit sina Aaron at Caitlyn kay Abigail at sa kanyang mga magulang dahil gusto rin nilang makilala ang mga maalamat na figure na iyon. Si Zoe naman ay hindi mapakali. Mayabang na sabi ni Pamela, "Well, hindi ka namin matutulungan yan, Caitlyn. Ang seremonyang ito ay hindi magagamit sa lahat, pagkatapos ng lahat." Gayunpaman, biglang nagsalita si Levi nang walang pag-aalinlangan. Open ceremony pa lang para sa isang training camp. Pwede tayong dumalo kahit kailan natin gusto. Napuno ng nakakatakot na katahimikan ang silid habang nakatingin sila kay Levi pagkatapos nitong magsalita. Pati si Zoe nakasimangot sa kanya. Hindi na niya mababago ang masamang ugali magsalita ng malaki kahit ngayon. Sisabog sa tawa. Hahaha, anong sabi mo? Pwede kang dumalo kahit kailan mo gusto. Anong biro? Alam mo ba ang mga kwalifikasyon na kinakailangan para may shortlist para sa training camp na ito? Tanging ang nagtanong 10 pinaka-natitirang sundalo mula sa bawat warzone ang pipiliin. Sino ka para sumali sa seremonya, Mr. Nobody? Tumawa si Levi. Pwede akong pumunta kasi may nag-imbita sa akin. Sinabi pa niya sa akin na hindi matutuloy ang seremonya kung wala ako. Bakas sa galit ang mukha ni na Bailey at Pamela habang nakatitig kay Levi. Ngumisi sina Aaron at Caitlyn habang nakayuko si Zoe, desperado na humanap ng mapagtatagwan. Lalo siyang nagiging katawa-tawa. Hindi matutuloy ang opening ceremony kung wala siya. Hindi ako umaasa na may maniniwala sa kanya dahil kahit ako ay hindi ko kayang makinig sa kanya. Akala ni Abigail ay masyadong nagyayabang si Levi. Nahihiya din siya sa kakulaitan nito. Lalagyan ng nobela. Tumawa ng malakas si Will. Nakakatawa ka. Hindi matutuloy ang seremonya kung wala ka. Sa tingin mo ba ikaw ang hari ng digmaan, si Kirin, o ang Diyos ng digmaan? Mataimtim na tinitigan ni Pamela sina Caitlyn at Aaron. Nag-aalala ako sa kapakanan ng pamilya mo. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sumabog sa galit si Aaron. Anong sinabi ko sa iyo kagabi?
Hindi ba't hiniling ko sa iyo na kumilos at huminto sa pangangarap ng gising? Binabaliwala mo ba ang aking mga salita ngayon? Dapat hindi ka na namin dinala dito noong una. Wala kang dinadala kundi kahihiyan sa pamilya natin. Tinitigan ng masama ni Caitlyn si Levi. Ngumisi si Levi. Maaari mong sabihin ang lahat ng gusto mo, ngunit dadalo pa rin ako sa seremonya. Bam! Galit na hinampas ni Bailey ang mesa. Ganito ba ang ugali ng manugang mo, Aaron? Hindi niya tayo nirerespeto. Nagalit din si Pamela. Hindi na natin kailangang tapusin itong hapunan kung kaya naman ng manugang mo. Natatakot na kami ay napakababa upang makibahagi sa isang mesa sa mataas at makapangyarihang katayuan ng iyong pamilya. Tara na, hindi na tayo magtatagal dito. Walang inaasahan ang biglaang pangyayari dahil ang hapunan ay natapos ng masama. Nagulat si Aaron at Caitlyn. Nais naming samantalahin ang pagkakataong ito upang ayusin ang aking relasyon sa pamilyang Black sa tulong nila. Ngunit kailangang sirain ni Levi ang lahat ng gaya ng dati. Nawala ang mga kulay sa kanilang mga mukha. Pakiusap, aliwin mo ang iyong mga magulang, Abigail. Kasalanan natin lahat ito. Hihingi kami ng paumanhin sa kanila ng personal pagkatapos hamupa ang galit ng iyong mga magulang. Inilagay ng mag-asawa ang kanilang pag-asa kay Abigail. Sige, iwan mo sa akin. Sinulyapan ni Abigail si Levi na may masalimuot na emosyon sa kanyang mga mata. Napasandal si Will sa pinto at tinuya si Levi. Sana makita-kita sa opening ceremony kinabukasan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 111. Si Will ay lumabas ng silid ng walang kabuluhan, iniwan si Aaron at ang kanyang pamilya upang tumingin sa isa't isa ng walang magawa. Malungkot na sinabi ni Caitlyn, ang pamilyang Rogers at ang pamilyang Itim ay parehong makapangyarihang pamilya na may mahigpit na regulasyon sa sambahayan. Hindi nila kinukonsinti ang ganitong uri ng pag-uugali. Kaya hindi ko sila masisisi kung galit sila, nobela. Itinoon ni Aaron ang kanyang mapot na titig kay Levi habang umuungal, hindi na ako makapaghintay na mas akal ka hanggang mamatay gamit ang aking sariling mga kamay balang araw. Sasampalin na sana niya si Levi nang pigilan ni Zoe ang ama. Kumalma ka, hihingi na lang kami ng tawad kina tiyo at tita sa ibang araw. Inalo ni Zoe ang kanyang mga magulang. Kumalma ka, nadungisan niya ang aming reputasyon sa harap ng pamilyang Black at ng pamilyang Rogers. Ano ang sinusubukan mong gawin, Levi Garrison? Gusto mo bang itaboy kami sa aming kamatayan bago mo baguhin ang bastos mong ugali? Tinuro ni Caitlyn si Levi habang sawayin ito. Walang magawang sabi ni Levi. Itay, ina, kailangan ko talagang dumalo sa seremonya ng pagbubukas. Hindi iyon ang isyu dito. Nagdala ka ng kahihiyan sa aming pamilya at nasaktan sina Bailey at Pamela. Paano kung dumating ka sa seremonya? Walang magbabago iyon. Isa ka pa ring basura ng tao. Galit na sigaw ni Aaron. Hindi rin napigilan ni Caitlyn ang kanyang galit. Siguro makakasali ka sa seremonya dahil minsan ka nang natisod sa God of War dahil sa sobrang swerte. Pero hindi kanya kilala at the end of the day. Wala kang dapat ay back up sa iyong malalaking salita gaya ng dati. Agad namang kinaladkad ni Zoe si Levi. Pipilitin nila kaming hiwalayan kung magtatagal pa kami doon. Kinabukasan, tinawagan ni Abigail si Aaron sa hapon at sinabi sa kanya na umalma na ang kanyang mga magulang. Handang tanggapin ng mga magulang ni Abigail ang kanilang paghingi ng tawad kung isasama nila si Levi at same time silang humingi ng tawad sa kanila. Ngunit nais nilang makipag-ugnayan kay Aaron at sa kanyang pamilya lamang matapos ang seremonya ng pagbubukas pagkatapos. Inutusan ni Aaron si Levi na humingi ng tawad kina Bailey at Pamela ng personal. Kung hindi, kailangan niyang hiwalayan si Zoe. Pumayag si Levi sa kanyang sarili. Ang pagbubukas ng seremonya para sa Kirin's Special Operations Regiment ay naganap kinabukasan. Kinaumagahan ay nakipag-ugnayan si Kirin kay Levi, ipinaalam sa huli na sasanduan siya nito. Tinanong ni Levi sina Aaron, Caitlyn, at Zoe kung gusto nilang sumama sa kanya sa opening ceremony, ngunit sa halip ay pinag-uusapan nila siya. Kinawayan siya ni Zoe at sinabihang huwag siyang abalahin sa oras ng kanyang opisina. Samantala, nagpapadala ng hukbo ng sasakyan para sunduin si Will. Sumakay si Abigail at ang kanyang pamilya sa kotse kasama niya.
Hindi maitago ni Pamela ang kanyang tuwa sa pagkakaroon ng pagkakataong maupo sa isang sasakyang panghuli sa kabila ng kanyang pambihirang pamilya. Masayang sinabi ng sundalong nagmamaneho ng sasakyan, "Napakaswerte ninyo, Will. Ang hari ng digmaan, si Kirin, ay magtuturo sa inyong lahat ng personal. Higit sa lahat, ang Diyos ng digmaan ay gustong magbigay ng isang motivational speech sa inyong lahat." Nalilikot si Will sa kanyang upuan dahil halos hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik na makilala ang kanyang idolo, ang Diyos ng digmaan. Tama ka. Hindi ako makapaniwala na biniyayaan ako ng ganitong magandang kapalaran. Napangiti si Will sa kahihiyan. Iyan ay dahil sa iyong kahangahangang kahusayan. Hindi ka nila pipiliin kung hindi. Papuri sa kanya ni Pamela. Tumanggo ang kawal na nagmamaneho ng sasakyan bilang pagsang-ayon. Tama siya. Dapat ay isa kang elite na sundalo para maging masama sa training camp. Buong pagmamalaking itinuwid ni Will ang kanyang likod habang sinusuyo siya ng mga ito. Ngunit bumangon ang pagkabigo sa loob niya nang lumingon siya kay Abigail. Si Abigail ay hindi tumitingin kay Will nang may paghanga tulad ng iniisip niya. Sa kaibahan, siya ay kumikilos ng walang pakialam. Ang kotse ay pumasok sa military zone pagkaraan ng ilang oras. Sa wakas ay nakarating na rin sila sa training base pagkatapos ng isa pang oras. Lahat sila ay humanga sa paningin ng mga sundalong nilagyan ng aktwal na mga sandata na nagbabantay sa buong lugar. Ang mga kalahok para sa kampo ng pagsasanay at kanilang mga pamilya ay inayos na maupo sa isang malaki at bakanteng lugar. May kabuuang 100 kalahok ang napili para sumali sa training camp. Ang lahat ay masigasig na tumitingin sa paligid para bang ito sa kanilang unang araw ng pagpapalista sa hukbo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 112. May bamulong, mas mabuting manahimik na lang sa lugar na ito para hindi masaktan ang sino man dito. Lahat sila ay mabigat na lalaki. Tama ka. Maraming veterano ang dumalo sa training camp sa unang pagkakataon, ngunit bahagi na sila ng Special Operations Regiment. Si Will ay hindi ang kanyang karaniwang mayabang na sarili pagkatapos marinig ang mga bulong. Nanatili siyang tahimik at naging mahiyain sa gitna ng karamihan. Si Pamela at ang iba ay mas nasasabik kaysa sa takot. Ang mga tao sa loob ng baseng ito ay pawang mga mataas na ranggo na sundalo at kahangahangang mga lalaki sa hukbo. Mabibilang natin ang ating sarili na maswerte na nakilala natin ang ilan lamang sa kanila. Sige, mga kaibigan at pamilya, pumunta kayo dito. Gusto kong sundan ako ng lahat ng sundalo. Sa huli, ang karamihan ay nahati sa dalawang grupo. Ang mga sundalo ay nakayuko sa harap habang ang kanilang mga pamilya ay nakaupo sa likod sa mga benches na ibinigay. Tuwang-tuwa sina Pamela at Bailey nang makita ang mga koronel at opisyal na nakapila sa harapan nila. Sinimulan ni Pamela na suriin ang kanyang paligid nang may pumasok sa kanyang isipan. Ngumisi siya pagkatapos suriin ang karamihan. Si Levi Garrison ay isang biro. Di ba sabi niya dadalo din siya? Nasaan na siya? Hindi ko makita ang kanyang anino sa lahat ng mga taong ito. Don't tell me naniniwala ka sa mga salita ng hamak na yan. Hindi ko lang siya sineseryoso kagabi, nanunuyang tugon ni Bailey. Sinimulan ding hanapin ni Abigail si Levi. Akala niya ay darating si Levi, ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Hinanap na ni Will ang mga tao gamit ang kanyang tingin, at hindi rin niya nakasalubong si Levi. Sarkastikong naisip niya, nasaan ka, Levi Garrison? Isa ka lang basura ng tao na magaling magsalita ng malaki at the end of the day. Tumahimik kayong lahat, ang hari ng digmaan, si Kirin, ay lalabas sa lalong madaling panahon. Isang opisyal ang nagwagayway ng kanyang kamay sa harapan para hudyat ang lahat. Natahimik ang mga tao habang pinipigilan nila ang kanilang mga hininga ng hindi sinasadya, naghihintay na magpakita kay hari ng digmaan. Isang military SUV ang nagmaneho papunta sa lugar kung saan ilang sandali. Agad namang sumaludo ang mga sundalo at gwardya nang makita ang sasakyan. Isang bulong-bulungan ng kaguluhan ang bomb alert sa karamihan. Narito ang Diyos ng digmaan. Walang kurap na nakita sina Pamela at Bailey sa SUV. Bumaba ng kotse ang isang binata na nakasuot ng military outfit na may isang bituin na nakaimbed sa kanyang balikat. Ang lalaking iyon ay ang hari ng digmaan, si Kirin. Ang bawat sundalo ay tumitig sa kanya nang may paggalang pagkalabas niya ng sasakyan.
Napasinghap ang lahat ng miyembro ng pamilya sa takot na makita ang hitsura ni Kirin. Ang hari ng digmaan ay isang binata. Nakatutok pa rin ang mga mata ng lahat sa SUV dahil inaakala nilang ang susunod na lalabas sa sasakyan ay ang God of War. Ngunit sinalubong sila ng pagkabigo. May nakaupo sa loob ng SUV, pero hindi siya bumaba ng sasakyan. Sumulong si Kirin at hinarap ang karamihan. Una sa lahat, gusto kong i-welcome ang lahat sa opening ceremony ng training camp. Susunod, mayroon akong ipahayag na pahayag. Ang Diyos ng digmaan mismo ay nakaupo sa loob ng sasakyan. Ngunit may mga patakaran sa privacy na dapat sundin sa hukbo. Bawal makipagkita sa kanya ang mga non-military personnel. Alam na alam ng lahat ang mga patakaran sa pagkapribado, ngunit hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang sa pagkawala ng pagkakataong makipagkita sa Diyos ng digmaan. Maging si Will Ramos ay nasisiraan ng loob. Idinagdag ni Kirin, gayunpaman, ang Diyos ng digmaan ay makikipagkita sa mga bagong dating. Agad na bumalik ang pagsinta sa mga mata ni Will. Makikilala ko na rin sa wakas ang idol ko. Ang mga kaibigan at pamilya ng mga kalahok ay matamang nakatitig sa SUV sa pagtatangkang makilala ang figure ng Diyos ng digmaan. Ginawa rin iyon nina Pamela Rogers at Bailey Black. Nagsuot pa ng salamin si Pamela para makatulong sa kanyang paningin. Napatingin din si Abigail sa direksyon ng SUV, lalagyan ng nobela. Biglang napabulalas siya ng hindi namamalayan, bakit siya kahawig ng aking bayaw? Nagulat si Pamela, sa tingin mo rin, ang lalaking iyon sa loob ng kotse ay kamukha ni Levi Garrison. Tingnan ko, isinuot ni Bailey Black ang kanyang salamin at ipinikit ang mata sa SUV. Sa tingin ko ang taong ito ay kamukha din niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 113. Nagpalitan ng tingin si Abigail at ang kanyang mga magulang sa isa't isa nang may pumasok sa kanilang isipan. Baka si Levi Garrison ang Diyos ng digmaan. Ngunit mabilis nilang binura ang ideyang iyon. Imposible yan. Kung si Levi ang Diyos ng digmaan, bakit niya hinayaan si Aaron at Caitlyn sa isang maliit na silid? Bakit si Aaron pa ang nagmamaneho ng Havel kung kaya naman ang kanyang manugang? Sabihin, ang Diyos ng digmaan ba ay magsusuot ng damit militar kung narito siya sa base ng hukbo? Biglang tanong ni Bailey. Siyempre, ito ay isang mahalagang seremonya. Sabay na sagot ni Abigail at ng kanyang ina. Hindi sila naniniwala na ang Diyos ng digmaan ay si Levi sa kabila ng pagkakahawig sa hitsura. Sa pagkakataong iyon, may bumaba sa sasakyan. Ang taong iyon ay si Asher Dragon na nakasuot ng kanyang military outfit. Tumanggaw si Kirin sa direksyon ni Asher Dragon nang maramdaman niya ang mga galaw niya. Iyon ay dapat na ang Diyos ng digmaan. Lahat ay nakatingin sa direksyong iyon na galit na galit. Inisip ng mga tagalabas na ang Diyos ng digmaan lamang ang maaaring mag-trigger ng gayong magalang na pagkilala mula kay Kirin. Pero hindi nila alam na normal lang kay Kirin na batiin ng ganoon si Asher Dragon dahil ang huli ay senior ni Kirin. Bukod dito, naharang ng sasakyan ang ranggo ni Asher Dragon dahil bumaba siya sa kabilang side ng sasakyan. Kaya inakala ng karamihan na siya ang Diyos ng digmaan. Tama ako, walang paraan na si Levi Garrison ay ang Diyos ng digmaan. Nasiyahan ako sa kinalabasan na ito ngayon. Nakita na namin sa wakas ang magandang hitsura ng God of War. Tuwang-tuwa si Pamela at ang kanyang asawa. Ang lahat ay nasa ilalim ng impresyon na nakilala nila ang aktwal na Diyos ng digmaan. Pero hindi nila alam na sadyang bumaba ng sasakyan si Asher Dragon para magpahangin sa loob ng sasakyan dahil gusto ni Levi na manigarilyo. Mabilis na natapos ang opening ceremony. Natupad ang hiling nina Pamela Rogers at Bailey Black dahil nakilala nila si Kirin bago sila umalis. Gayunpaman, hindi nila alam na sinasadya ni Levi si Kirin na hanapin si Abigail. Kontento na sina Pamela at Bailey dahil inakala nilang ang pagkikita nila ni Kirin ay dahil sa tadhana. Nagsama-sama ang mga bagong dating pagkaalis ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Si Will at ang iba pang mga sundalo ay nabalisa dahil makakatagpo nila ngayon ang Diyos ng digmaan. Bumaba si Levi sa kotse at naglakad papunta sa grupo ng mga sundalo kasama si Asher Dragon sa tabi niya. Nakaposisyon si Will sa likurang bahagi ng platen, kaya hindi niya makitang mabuti ang nagaganap sa eksena. Bahagya niyang naaninag ang mga bagong lumabas na figure. Oh,
Kamukha ni Levi Garrison ang silhouette ng taong iyon, pagtatakang sambit ni Will sa sarili habang nakakunot ang noo. Tumayo si Levi at Asher Dragon sa harap ng platon. Lumiwanag ang lahat nang makita nila ang rank ng Asher Dragon. Hindi siya ang Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan ay ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Yung lalaking naka-casual wear. Tumigil si Kirin sa harap ni Levi at sumaludo sa kanya. Magsumbong, Sir. Natipon namin ang lahat ng mga bagong dating. Mangyaring bigyan kami ng karagdagang mga tagubilin. Ang kilos ni Kirin ay hindi direktang sumasalamin sa katayuan ni Levi. Mariin na nagtaas ng boses si Levi, kalmado, mga sundalo. Ang lahat ng mga bagong dating ay gumawa ng isang katulad at nakasynchronize na paggalaw nang matanggap ang order. Humihingal ang lahat habang nakatingin sa Diyos ng digmaan ng may paghanga, na ilang hakbang lang ang layo sa kanila. Nawala ang kulay sa mukha ni Will matapos niyang makita ang mukha ni Levi. siya. Siya ang Diyos ng digmaan. Hindi naman ako nagkakamali, diba? Si Levi Garrison ay ang Diyos ng digmaan. Hindi katakataka na sinabi niyang maaari siyang dumalo sa seremonya kung gusto niya. Binanggit pa niya na hindi matutuloy ang seremonya kung wala siya. Ang puso ni Will ay tumibok sa kanyang lalamunan habang ang adrenaline ay dumaloy sa kanyang katawan. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Nang tumangala siya, napansin ni Will na nakatitig sa kanya si Levi na nakangiti. Nang ibabaw ang takot sa kanya sa pagkilalang iyon. Pumalakpak. Nagdilim ang paningin ni Will nang mahimatay siya sa lupa. Natigilan ang lahat. Nasa sabik kami, ngunit ang kanyang kalagayan ay isang pagmamalabas lamang. Malamig na tanong ni Levi, saan galing ang sundalong ito? Ano ang may kaayla hilakbot na tibay at marupok na katawan? Nagpalitan ng tingin si Abigail at ang kanyang mga magulang sa isa't isa nang may pumasok sa kanilang isipan. Maaaring si Levi Garrison ang Diyos ng digmaan. Ngunit mabilis nilang binura ang ideyang iyon. Imposible yan. Kung si Levi ang Diyos ng digmaan, bakit niya hinayaang tumira sina Aaron at Caitlyn sa isang maliit na silid? Bakit si Aaron pa ang nagmamaneho ng Havel kung kaya naman ng kanyang manugang? Sabihin, ang Diyos ng digmaan ba ay magsusuot ng damit militar kung narito siya sa base ng hukbo? Biglang tanong ni Bailey. Siyempre, ito ay isang mahalagang seremonya. Sabay na sagot ni Abigail at ng kanyang ina. Hindi sila naniniwala na ang Diyos ng digmaan ay si Levi sa kabila ng pagkakahawig sa hitsura. Sa pagkakataong iyon, may bumaba sa sasakyan. Ang taong iyon ay si Asher Dragon na nakasuot ng kanyang military outfit. Tumanggaw si Kirin sa direksyon ni Asher Dragon nang maramdaman niya ang mga galaw niya. Iyon ay dapat na ang Diyos ng digmaan. Lahat ay nakatingin sa direksyong iyon na galit na galit. Inisip ng mga tagalabas na ang Diyos ng digmaan lamang ang maaaring mag-trigger ng gayong magalang na pagkilala mula kay Kirin. Pero hindi nila alam na normal lang kay Kirin na batiin ng ganoon si Asher Dragon dahil ang huli ay senior ni Kirin. Bukod dito, naharang ng sasakyan ang ranggo ni Asher Dragon dahil bumaba siya sa kabilang side ng sasakyan. Kaya inakala ng karamihan na siya ang Diyos ng digmaan. Tama ako. Walang paraan na si Levi Garrison ay ang Diyos ng digmaan. Nasiyahan ako sa kinalabasan na ito ngayon. Nakita na namin sa wakas ang magandang hitsura ng God of War. Tuwang-tuwa si Pamela at ang kanyang asawa. Ang lahat ay nasa ilalim ng impresyon na nakilala nila ang aktwal na Diyos ng digmaan. Pero hindi nila alam na sadyang bumaba ng sasakyan si Asher Dragon para magpahangin sa loob ng sasakyan dahil gusto ni Levi na manigarilyo. Mabilis na natapos ang opening ceremony. Natupad ang hiling nina Pamela Rogers at Bailey Black dahil nakilala nila si Kirin bago sila umalis. Gayunpaman, hindi nila alam na sinasadya ni Levi si Kirin na hanapin si Abigail. Kontento na sina Pamela at Bailey dahil inakala nilang ang pagkikita nila ni Kirin ay dahil sa tadhana. Nagsama-sama ang mga bagong dating pagkaalis ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Si Will at ang iba pang mga sundalo ay nabalisa dahil makakatagpo nila ngayon ang Diyos ng digmaan. Bumaba si Levi sa kotse at naglakad papunta sa grupo ng mga sundalo kasama si Asher Dragon sa tabi niya. Nakaposisyon si Will sa likurang bahagi ng platen, kaya hindi niya makitang mabuti ang nagaganap sa eksena. Bahagya niyang naaninag ang mga bagong lumabas na figure. Oh,
Kamukha ni Levi Garrison ang silhouette ng taong iyon, pagtatakang sambit ni Will sa sarili habang nakakunot ang noo. Tumayo si Levi at Asher Dragon sa harap ng Platon. Lumiwanag ang lahat nang makita nila ang rank ng Asher Dragon. Hindi siya ang Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan ay ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Yung lalaking naka-casual wear. Tumigil si Kirin sa harap ni Levi at sumaludo sa kanya. Magsumbong, Sir. Natipon namin ang lahat ng mga bagong dating, bigyan kami ng karagdagang mga tagubilin. Ang kilos ni Kirin ay hindi nagpapadala ng sumasalamin sa katayuan ni Levi. Mariin na nagtaas ng boses si Levi, kalmado, mga sundalo. Ang lahat ng mga bagong dating ay gumawa ng isang katulad at nakasynchronize na nagaganap ng matanggap ang order. Humihingal ang lahat habang nakatingin sa Diyos ng digmaan ng may paghanga, na ilang hakbang lang ang layo sa kanila. Nawala ang kulay sa mukha ni Will matapos niyang makita ang mukha ni Levi. siya. Siya ang Diyos ng digmaan. Hindi naman ako nagkakamali, diba? Si Levi Garrison ay ang Diyos ng digmaan. Hindi katakataka na sinabi niyang maaari siyang dumalo sa seremonya kung gusto niya. Binanggit pa niya na hindi matutuloy ang seremonya kung wala siya. Ang puso ni Will ay tumibok sa kanyang lalamunan habang ang adrenaline ay dumaloy sa kanyang katawan. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Nang tumangala siya, napansin ni Will na nakatitig sa kanya si Levi na nakangiti. Nang ibabaw ang takot sa kanya sa pagkilalang iyon. Pumalakpak, nagdilim ang paningin ni Will nang mahimatay siya sa lupa. Natigilan ang lahat, nasa sabik kami, ngunit ang kanyang kalagayan ay isang pagmamalabas lamang. Malamig na tanong ni Levi, saan galing ang sundalong ito? Ano ang may kaayla hilakbot na tibay at marupok na katawan? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 114. Siya si Will Ramos mula sa South War Zone ng South City, Sir. May nag-report agad, nobela. Galit na sabi ni Kirin. Paano niya na-qualify ang selection sa ganoong klase ng stamina? Ibalik mo siya sa pinanggalingan niya. Pagkatapos, ang maikling pagsasalita ni Levi sa mga sundalo ay minarkahan ang simula ng training camp. Bumisita si Aaron sa bahay ni Levi nang umuwi siya ng gabing iyon. Naroon siya para ipaalam kay Levi na handang tanggapin nina Pamela at Bailey ang kanyang paghingi ng tawad noong gabing iyon dahil maganda ang kalooban nila. Sige, pupunta ako, sang-ayon ni Levi. Nagpa-reserve din siya ng table sa Grand Royal Restaurant kasama si Zoe. Dumating si Abigail at ang kanyang mga magulang na makalipas ang ilang sandali. Pamela at Bailey ay over the moon habang nakangiti silang nakasisilaw sa buong oras. Magalang pa nga sila kina Aaron at Caitlyn nang magkabati sila. Bakit ang saya-saya mo? Maging bahagi din tayo ng kagalakan. Naintriga sina Aaron at Caitlyn. Natuwa si Pamela. Lahat ito ay dahil kay Will. Hindi lang namin nakilala ang hari ng digmaan, si Kirin, sa seremonya kanina, ngunit nakita rin namin ang hitsura ng Diyos ng digmaan. Tumanggaw si Abigail bilang pagsang-ayon. Talaga, kilala mo na ba si Kirin? Nahuli sa excitement si Aaron, gusto ko ring makilala ang mga maimpluwensyang figure na ito. Nakasulat sa buong mukha ni Bailey ang tuwa. Tama iyan. Alam niya pa ang mga pangalan namin. Kamukha daw niya si Abigail. Ano, alam ng hari ng digmaan, Kirin, ang iyong mga pangalan? Diyos ko, nagulat si Caitlyn. Paliwanag ni Pamela. They had our information as well as Will's, so they know everyone about us. I think tinanggap kami ni Kirin as part of his circle. Bakit pa siya magkukusa na makipagkita sa atin? Tumanggaw si Bailey. Oo, mayroon tayong mga kwalifikasyon at background para mapabilang sa kanyang lupon. Sinabi sa amin ni Kirin na hanapin siya kung may problema kami sa darating na panahon. Hindi na maiinggit sina Aaron at Caitlyn sa swerte ni Abigail at ng kanyang pamilya. Sobrang saya ko ngayon. Don't hesitate to contact me if you need any help in the future, Caitlyn, sabi ni Bailey sa kapatid. Salamat, Bailey. Salamat. Agad namang nagpasalamat sina Aaron at Caitlyn. Ang tagal naming hinintay na sabihin niya iyon. Inilipat ni Bailey ang tingin kay Levi. Pero dapat humingi muna siya ng tawad. Oo, tama iyan. Kailangan niyang sabihin na nagsisisi siya. Kung hindi, hindi namin kayo tatanggapin. Desidido si Pamela. Bulong ni Abigail kay Levi nang mahuli rin siya sa mahirap na posisyon.
Huwag mong pansinin ito, Levi. Sinenyasan din siya ni Zoe. Gawin mo lang ang sinasabi nila. I'm very sorry, tiyo at tita. Dapat hindi na lang kita kinausap kahapon. Humingi ng tawad si Levi. Sige, patawarin kita dahil good mood ako ngayon. Ikanaway ni Pamela ang kanyang kamay. Biglang tanong ni Bailey sa kanya. By the way, dumalo ka ba sa seremonya ngayon? Hindi ka namin nakita doon ngayon lang. Mapanuksong tinitigan ni Pamela si Levi. Pakinggan natin ang kanyang palusot. Pumunta ako, ngunit hindi ka kwalipikadong makipagkita sa akin. Sinabi sa kanila ni Levi ang totoo. Ngunit ang kanyang katapatan ay nagpagalit kay Pamela at Bailey. Pinandilatan siya ng mga ito sa galit. Napatulala sina Aaron at Caitlin. Ibinuhos namin ang labis na pagsisikap para sa wakas ay magkaroon ng mabuting pakikitungo sa kanila. Ngunit kailangang sirain muli ni Levi ang lahat. Napatulala si Zoe. Ano ang sinabi niya? Itinulak ang pinto ng private room nang malapit nang maglabas ng galit sina Pamela at Bailey. Ginoo, Black, Nedim, Rogers, may nangyaring kakilakilabot. Si Mr. Ramos ay pinalayas mula sa Northampton Warzone dahil hindi siya masamang sumali sa training camp dahil sa mahinang kondisyon ng katawan. Ipapadala na siya sa kwarto ngayon. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 115. Namuti ang mukha ni Pamela at ng kanyang asawa nang marinig ang balita. Ano? Mahina ang kondisyon ng katawan. Hindi karapat-dapat na lumahok sa kampo ng pagsasanay. May halo ba dito? Sila ay nahuli sa lubos na kawalang paniwala. Alam na alam namin ang mga kakayahan ni Will. Siguradong malakas siya para makilahok sa training camp. Muling itinulak ang pinto habang sila ay tulala. Dinala ng dalawang waiter si Will sa kwarto habang nakahiga sa stretcher. Dalawang lalaki mula sa hukbo ang sumunod sa kanilang likuran. Inatasan silang pabalaykan si Will. Nandito talaga siya. Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Pamela. Pero nakita ni Will si Levi sa gilid ng kanyang mga mata na nagsasalita na sana siya. Arg! Nawalan na naman siya ng malay. Napangisi ang mga sundalo. Tignan mo yun. Ito ang ilang beses na nahimate siya. Paano siya makakasali sa training camp sa ganoong kondisyon? Nobela. Naguguluhan din sila. Anong meron sa kanya? Naiitim siya sa tuwing binabanggit namin ang God of War. Ngunit sa pagkakataong ito, nawalan siya ng malay bago magsalita ng kahit ano. Kinausap ni Pamela ang isa sa mga sundalo. Mayroon bang pagkakataon para kay Will Ramos na makapasok muli sa kampo ng pagsasanay? Natatakot ako na hindi pwede iyon. Namatay siya sa harap ng God of War. Iyan ay nakikita na isang nakakasakit na gawain. Ang hari ng digmaan, si Kirin, ay labis na hindi nasisiyahan sa kanya. Naniniwala ako na sira na ang career ni Will Ramos simula ngayon. Matapat na sagot ng sundalo. Hindi niya iniisip ang Diyos ng digmaan. Iyon ay isang matapang na galaw. Sarkastikong dagdag ng isa pang sundalo. Hindi mapakali sina Pamela at Bailey sa elaborasyon ng sundalo. Sinaktan ba niya ang Diyos ng digmaan? Kahit ang pamilya Rogers at ang pamilyang itim ay walang lakas ng loob na gawin iyon. Walang nagkaroon ng interes na ipagpatuloy ang pagkaalis ng mga sundalo. Nagkamalay pagkatapos ng ilang oras. Hihimatayin na naman siya nang makita niya si Levi pagkagising niya. Ngunit mabilis na nagutos si Levi, huwag ka nang mahimatay ulit. Sa wakas ay muling naayos ni Will ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mukha ay napuno ng takot at ang kanyang isip ay blanko. Anong nangyari, anak? Tanong ni Pamela. Ako. Nakita ko ang Diyos ng digmaan, nauutol na sabi ni Will. Pero bakit ka nawalan ng malay? Si Bailey at Pamela ay nahuli sa kaguluhan. Iyon ay dahil ang Diyos ng digmaan ay. Takot na tumingin si Will kay Levi habang nagsasalita. Nais niyang ipaalam sa kanila ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni Levi, ngunit ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. Bumungad sa kanyang isipan ang privacy rules ng hukbo. Ilalantad ko ang classified information na protektado ng hukbo kung sasabihin ko sa kanila ang tungkol sa pagkakakilanlan ng God of War. Napatingin din ang lahat kay Levi. Isang ideya ang pumasok sa kanilang isipan. Marahil ay sinusubukan niyang sabihin sa amin na si Levi ang Diyos ng digmaan. Ang pagkakahawig sa pagitan ng lalaking nakaupo sa loob ng kotse at ni Levi ay masyadong kakaiba.
Sabi nilang hinintay na tapusin ni Will ang kanyang pangungusap. Sa wakas, sinabi ni Will, ang Diyos ng digmaan ay aking idolo. Nanghihina ang katawan ko, kaya nawalan ako ng malay nang makita ko siya. Ako ay isang malaking kahihiyan sa lahat. Oh, I see. Muntik mo na akong takutin dyan. Akala ko sinusubukan mong sabihin sa amin na si Levi ang Diyos ng digmaan. Nakahinga ng maluwag si Pamela. Ayos lang. Magpahinga ng mabuti para gumaling ang iyong kalusugan. Hindi mo na kailangang sumali sa training camp. Inalo siya ni Pamela. Tiningnan ni Bailey si Levi at tinanong ang tanong sa isip niya, nakita mo ba siya sa training base ngayon, Will? Oo. Tiningnan ni Will si Levi na may masalimuot na emosyon sa kanyang mga mata. Ano? So nagpunta ka talaga? Hindi makapaniwala si Pamela at ang iba pa. Ginoo. Black, Medium, Rogers, pakiusap, ilayo mo ako sa ngayon. Gusto ko nang magpahinga.